Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2801. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Philip. Hindi nakaimik si Fennel at napabuntong hininga na lang at umiling. Tanong niya, kailan tayo aalis? Ang buong Fernvale ay puno ng mga gwardya ng pamilya Larsen ngayon. Kulang na lang mabaligtad. Pinigilan ni Philip ang kanyang emosyon at nakangising sinabing, aalis tayo bukas. Ayusin ang lakas tao. Sa tingin ko, handa si Silva na makipag-ayo sa akin sa pagkakataong ito. Tumango si Fennel at sinabing, okay. Lumipas ang gabi. Kinaumagahan, pumunta si Philip at ang kanyang mga tauhan sa Larsen Manor. Maraming mga gwardya ang pinakilos upang protektahan ang Larsen Manor sa panahong ito. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon at maringal na naglakad papunta sa Ancestral Hall ng pamilya Larsen. Si Silva at ang dalawa pang kapatid pati na rin ang mga miyembro ng pamilya Larsen ay nasa Ancestral Hall sa sandaling ito, mukhang galit na parang gusto nilang lumunin ng buhay si Philip. Uy! Mukhang madamdamin ang lahat, masayang sabi ni Philip. Tumayo si Silva habang nasa likod ang kanyang mga kamay, malamig na nakatingin kay Philip habang papasok siya. Sinabi niya, Philip, ibigay mo ang Grandmaster at magpapanggap kaming walang nangyari. Napataas ng kilay si Philip sabay sabing, ibigay mo. Sinabi ni Lolo na siya ay may sakit na manatili sa Larsen Manor at gusto niyang manatili sa ibang lugar. Kapag nagsawa siya, babalik siya ng kusa. Ano ang inaalala mo? Natatakot ka ba na hindi ko maalagaan si Lolo? Bang! Galit na hinampis ni Silva ang mesa at sumigaw, Philip, tama na. Paulit-ulit mong pinukaw ang pamilya Larsen. Wala akong pakialam kung may gagawin ka pa, pero kailangan mong ibigay ang Grandmaster. Kung may mangyari sa kanya, kakayanin mo ba ang kahihinatnan? Tama na yan. Ibigay ang Grandmaster. Ito ay kidnapping. Ikaw man ang batang patriarch ng pamilya Clark o hindi, maaari ka naming pigilan kung ilalabas mo ang Grandmaster ng walang pahintulot. Ang matandang patriarch ay kumakatawan sa pamilya Larsen. Kung may mangyari, mananagot ba ang pamilya Clark mo? Galit na itinuro ng mga miyembro ng pamilya Larsen si Philip at kinaweyan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Philip ang kanyang binti, tumingin sa paligid na may ngiti, at sinabing, pasensya na, hindi ko siya ibibigay. Medyo komportable ang lolo ko na manatili sa labas. Nang marinig ito, sumimangot si Silva at sinabing, ayaw mo bang malaman ang katotohanan ng aksidente ng nanay mo noon? Nanlamig ang mga mata ni Philip habang mariing sinabi, since nandito ako, syempre, gusto kong malaman. Pagkatapos noon, umupo siya sa upuan, pinag-cross ang kanyang mga paa, at sinabing, ipahayag ang iyong mga tuntunin. Ibalik mo ang Grandmaster. Ito lang ang kondisyon. Kung gagawin mo iyon, sasabihin ko sa iyo ang totoo tungkol sa aksidente ng iyong ina. Mariing sabi ni Silva. Nang marinig ito, umiling si Philip at sinabing, kung gayon, wala tayong dapat pag-usapan. Malalaman ko ang katotohanan ng aksidente ng aking ina noon, ngunit hinding-hindi ko ibibigay si Lolo. Pagkatapos noon, tumayo si Philip, tumalikod, at lalabas na sana ng Ancestral Hall. Sabi niya, alis na ako. Gayunpaman, bago siya humakbang, malungkot na sinabi ni Silva, Philip, sa tingin mo ba ay makakaalis ka sa pamilya Larsen kung hindi mo ibibigay ang Grandmaster ngayon? Ang malamig na mga salita na may nakagagalit na layuning pumatay kay Philip. Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, nagtipon sa labas ng Ancestral Hall ang mga armadong gwardya. Click! Sa sandaling ito, ang mga baril ay kinarga at nakatutok kay Philip at Fennel sa pintuan. Kabanata 2802. Nang makita ang napakaraming gwardya sa labas ng pinto, napangisi si Philip at sinabing, Silva, pinipigilan mo ba akong umalis? Malamig nang umuso si Silva at sinabing, Philip, ayokong laban sa pamilyang Clark, pero kung hindi mo ibibigay ang Grandmaster ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala mo sa pagkakakilanlan mo bilang anak ng tiyahin ko. Lumingon si Philip na may mapanoksong ngiti sa kanyang mga mata, muling sinuri si Silva, at nagtanong, na curious ako. Gaano ka kumpiyansa na naglakas loob ka na ikulong ako sa teritoryo ng pamilya Larsen? Malamig na sabi ni Silva, hindi yan ang dapat mong malaman. Kailangan mo lang malaman na dalawa ang pagpipilian mo, hayaan mo na ang Grandmaster o makulong ko. Ngumiti si Philip at sinabing, paano kung tumanggi ako? Haha, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na sabi ni Silva, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, mga bantay, ibaba ninyo siya. Kabog, kabog, kabog. Ang mga gwardya sa labas ay humakbang pasulong sa kanilang mga combat boots. Gayunpaman,
Dumagundong. May biglang dagundong mula sa isang malaking makina ng eroplano sa kalangitan sa itaas ng Larsen Manor. Tumangala ang lahat at nakita ang isang dosenang helicopter na papalapit sa langit. Ang mga helicopter ay puno ng mga bala, at lahat ng baril ay nakatutok sa Larsen Manor sa ibaba. Ibinaba ng ilang helicopter ang mga lubad, at sunod-sunod na dumausdes pababa ang mga bodyguard mula sa langit. Ang mga gwardya na ito ay ganap na armado at nilagyan ng malaking bilang ng mga advanced na armas. Magkaiba rin ang kanilang mga suot. Legion ng Soberano. Sila ang mga elite na gwardya at mga taliban ng Legion of the Sovereign. Napatulala ang lahat ng gwardya ng pamilya Larsen nang makita ang mga helicopter sa kalangitan. Ang mga helicopter ay lumipad sa itaas ng Larsen Manor na nagpakita ng isang kamangha-manghang at napakalaki na tanawin. Kabog, kabog, kabog. 12 ng mga espesyal na gwardya ang dumaong sa lupa na may mga baril at agad na pinalibutan ang mga gwardya ng pamilya Larsen. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, mas marami sa mga gwardya ng pamilya Larsen ang dumagsa mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang pangkat ng labanan ng Legion. Sa kabila nito, hindi nagpakita ng takot ang mga bantay ng Legion. Sila ang pinakamalakas na pangkat ng labanan na nakalusot sa maraming pagkubkob. Samantala, sa labas ng Larsen Manor, 12 ng binagong armored vehicle na may kargang armadong mga gwardya ang huminto sa pinto sa sandaling ito. Whoosh! Daan-daang gwardya ang tumalon sa mga sasakyan at sumugod sa Larsen Manor. Ang buong Larsen Manor ay napalibutan ng mahigpit. Napuno ng mga binagong sasakyan, pati na rin ang mga armored tank, ang mga lansangan sa labas. Masasabing hanggat nag-utos si Philip, magiging abo ang napakalaking Larsen Manor. Kabanata 2803. Siyempre, ang eksenang ito ay nagulat sa buong Fernvale. Ang lahat sa Fernvale ay nakatanggap din ng balita sa isang iglap. Ano? Napapaligiran na ang pamilya Larsen. At ang eksena ay maihahambing sa isang battle blockbuster setup. Tingnan mo, ito ang live na broadcast mula sa drone. Ito ay masyadong kahanga-hanga at mapang-akit. May mga guard at armored tank at helicopter. Wow! Sino ang laban ng pamilya Larsen? Hindi ko pa nakita ang combat group na ito. Si Fernvale ay nagkakagulo, at lahat ay nagbigay pansin sa bawat kilos ng pamilya Larsen. Maging ang ilang tao sa dilim na sabik na gumalaw ay mabilis na nagpadala ng impormasyon mula sa kani-kanilang mga lihim na base. Bumalik sa pamilya Larsen. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Silva. Kumaibot ang kanyang mga labi habang nagtanong, naghanda ka ba? Mahinahong sinabi ni Philip, excuse me, pero ito ang mga bantay ko. Gusto kong malaman kung makakapunta ako ngayon. Galit na ikinuyong ni Silva ang kanyang mga kamao. Naiulat na ng mga katulong sa paligid niya na may daan-daang elite na sundalo at armored vehicle sa labas. Kung talagang gagawin niya ang lahat laban kay Philip, ang pamilya Larsen ay hindi mag-aani ng anumang benepisyo. Hayaan mo sila. Matapos mag-isip sandali ni Silva, kumaway siya at sumigaw. Kabog, kabog, kabog. Sa labas ng pinto, mabilis na bumigay ang mga gwardya ng pamilya Larsen matapos matanggap ang utos. Napangiti si Philip nang walang pakialam, gumawa ng 2 hakbang, at biglang tumalikod. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Silva at sinabing, oh, siya nga pala, Silva, nakalimutan kong sabihin sa iyo na napakalinaw pa rin minsan ng alaala ng aking lolo. Ang sinabi ni Philip ay walang alinlangan na parang isang kutsilyo sa puso ni Silva na maaaring pumatay sa kanya anumang oras. This damned brat, sobra siya. Nang makitang papaalis na si Philip sa Ancestral Hall, si Zane at Nash ay tumahimik at sinabing, Silva, hinahayaan na ba natin siya ng ganito? Kapag umalis siya, hindi maiisip ang kahihinatnan. Oo, Silva, isa lang ang pagkakataon natin. Nagnganga ang mga ngipin ni Silva at tinitigan ang papaalis na likod ni Philip na tumatakbo ang isip. Puno rin ng malamig na pawis ang kanyang noo. Damn it, hayaan mo sila. Galit na sigaw ni Silva bago siya tumalikod at sinuntok ang mesa. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa buong Larsen Manor ang masasayang tawa ni Philip. Pagkaalis ni Philip, nakahinga ng maluwag si Silva, ngunit tumindi ang panginginig at pagpatay sa kanyang mga mata. Magpadala kaagad ng isang tao na makipag-ugnayan sa pamilya Berry at sabihin sa kanila na mayroon akong mahalagang pag-usapan sa kanila. Malamig na sabi ni Silva. Oo, mabilis na umalis ang katulong. Sa sandaling ito, lumabas din si Chip Larsen mula sa likod ng bulwagan. Mr. Chip, tungkol dito? Sabi ni Silva, na medyo walang magawa at nagagalit. Naiinis siya sa pagsupil ng isang brat na nasa edad 20. Sabi ni Chip, Patriarch, tama ang ginawa mo. Wala tayong pagkakataong manalo laban sa kanya ngayon. Si Grandmaster naman, ako na ang bahala. Mr. Chip, anong gagawin mo?
May bakas ng hinala ang sumilay sa mga mata ni Silva. Sinabi ng ekspresyon ni Chip ang lahat. Matagal nang nabubuhay ang Grandmaster. It's time for him to rest in peace, sabi ni Chip bago siya lumayo sa ancestral hall ng Larsen family. Sa panig ni Philip, umalis siya sa Larsen Manor at bumalik sa cruise ship. Nang makita siya ni Cynthia na bumalik, tumakbo siya palabas at tuwang-tuwang nagtanong, ayos ka lang ba? Ngumiti si Philip at sinabing, okay lang ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Hogan at sinabing, Hogan, may mga tanong ako sa iyo. Tumango si Hogan at sinabing, sige. Gaano karami ang alam mo tungkol kay Silva Larsen at sa lakas ng pamilya Larsen? Tanong ni Philip. Pinag-isipan ito ni Hogan at nag-aatubili na sinabi na nakakunot ang noo, Young Patriarch Clark, mahirap para sa akin na sagutin ang mga tanong na ito. Bilang ikaapat na sangay, bagamat bahagi kami ng pamilya Larsen, kami ay itinatakwil at tinatanggihan ng lahat na walang pagkakataong makapasok sa mga pangunahing lugar. Kahit ako ay isang idol na tao na may walang laman na titulo bilang pang-apat na master. Si Silva naman, masasabi ko lang na hindi siya simpleng tao. Ang paraan ng kanyang pag-iisip at paggawa ng mga bagay ay maaaring higit pa sa ating mga imahinasyon tungkol sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang pundasyon ng pamilya Larsen. Gayunpaman, sigurado ako na ang pamilya Larsen ay dapat magkaroon ng kalamangan upang makatayo sa tuktok ng Fernvale. Kabanata 2804. Nang marinig ang mga salita ni Hogan, nalungkot si Philip. Nang makita ito, nagtanong si Hogan, ano ang problema? Talaga bang lumalaban si Silva sa pamilyang Clark? Tumango si Philip at sinabing, siguro. Mula sa nalalaman ko tungkol kay Silva sa ngayon, ang pamilya Larsen ay maaaring dumaan sa isang pagbabago, at ang pasimuno ng pagbabagong ito ay si Silva at ilang iba pa. Kung hindi ako naghanda ng maaga, natatakot ako na hindi ako makakaalis sa pamilya Larsen ngayon. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Hogan at naningkit ang mga mata, talagang naglakas loob siyang ibagsak ka. Tumango si Philip at sinabing, dapat may kinalaman ang aksyon ni Silva kay Lolo. Anong mga sekreto ang mayroon si Lolo na kailangan ni Silva na pigilan ako sa lahat ng paraan para lang maibigay sa akin si Lolo? Nagkatinginan sina Cynthia at Hogan, umiling, at sinabing, sa tingin ko si Grandmaster lang ang makakaalam. Sayang naman ang mental state niya ngayon. Hindi natin malalaman kung totoo o mali ang mga sinasabi niya. Tama si Hogan. Dahil sa estado ngayon ng Grandmaster, napakahirap sabihin kung totoo ang sinabi niya. Biglang sinabi ni Cynthia, baka may kinalaman ito sa susi ng jade na hiniling sa akin ng lolo ko na ibigay sa iyo. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Philip. Mabilis niyang kinuha ang jade key na ibinigay sa kanya ni Cynthia, ipinakita ito kay Hogan, at nagtanong. Hogan, alam mo ba ito? Kinuha ni Hogan ang susi sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti, pagkatapos ay biglang kumislap ang kanyang mga mata. Nauutil niyang sabi, ito ang susi sa lihim na vault ng pamilya Larsen. Ang sikretong vault ng pamilya Larsen. Nang marinig iyon, nagkatinginan silang lahat na nagtataka. Anong secret vault? Tanong ni Philip. Sinabi ni Hogan, ito ang pinakamataas na sekreto sa loob ng pangunahing pamilya ng Larsen. Maliban sa Grandmaster, sa tatlong tiyuhin, at sa aming apat na magkakapatid, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Maaaring buksan ng susi na ito ang mga lihim na nakatago sa lihim na vault ng pamilya Larsen sa daan-daang taon. Nabalitaan na ang sikretong ito ay maaaring makaimpluwensya sa pagbabago at pag-unlad ng mundo. Binigyan ka talaga ng Grandmaster nito. Sa tingin ko ay maaaring si Silva ang pagkatapos nito. Nang marinig ang mga salita ni Hogan, ang lahat ay nanginag. Nagtataglay ba ng ganoong sikreto ang susi na ito? Isang bagay na maaaring makaimpluwensya sa pag-unlad at pagbabago ng mundo. Anong sikreto kaya ito? Hogan, nasaan ang sikretong vault na ito? Tanong ni Philip. Mukhang nalilito si Hogan at nakakunot ang noo niyang sinabi, ang sikretong vault na ito ay tinataka ng nanay mo noon. Walang sino man sa pamilya Larsen ang nakakaalam sa kinaroroonan nito maliban sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, kinilig si Hogan at sinabing, siguro may ibang tao sa mundong ito na nakakaalam ng kinaroroonan ng lihim na vault. Sa isang iglap, alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy ni Hogan. Kabanata 2805. Ang Grandmaster. Kumunot ang noo ni Philip, nag-isip sandali, at nagtanong, bakit tinataka ng nanay ko ang lihim na vault na iyon? May sikreto ba dito? Bumantong hininga si Hogan at sinabing, noon, ang iyong ina ang pinakakahanga-hangang henyo sa pamilya Larsen. Minsan na siyang lumikha ng maraming bagay na hindi pinapayagan ng mundong ito na umiral at nagbukas pa nga ng daan patungo sa sibilisasyon sa kabilang baybayin sa Stargate sa likod ng Cockley Mountain. Sa kasamaang palad, ang sipi na iyon ay hindi pinahihintulutan ng mga tuntunin ng mundong ito, kaya ito ay isinara at tinatakan.
Ang sekretong vault na iyon ay tinatakan din ng iyong ina noong panahong iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga sekreto sa vault na ito ay maaaring may kaugnayan sa daanan na iyon at sa aksidente ng iyong ina. Nang marinig ang mga salita ni Hogan, nagulat si Philip at ang iba pa. Ang Stargate ay hindi lihim sa pamilya Larsen dahil marami ang nakakaalam nito. Medyo alam ni Cynthia pero hindi gaano. Kung ganoon ang kaso, gusto ba ni Silva na kunin ang susi, kunin ang sekretong vault, at makuha ang mga sekretong iyon? Tanong ni Philip. Tumango si Hogan at sinabing, malamang. Ang isang bagay na maaaring makaimpluwensya sa pattern ng mundong ito ay maaaring nauugnay sa talatang iyon. Huminga ng malalim si Philip at tumingin sa jade key na iniabot ni Hogan. Ang kanyang lolo ay dapat magkaroon ng kanyang intensyon sa pagbibigay ng susi kay Philip. Nga pala, ano ang sabi ng pamilya Larsen? Hindi ba't sinabi nilang ibubunyag nila ang katotohanan ng aksidente ng iyong ina? Biglang tanong ni Hogan. Sabi ni Philip, hindi ko alam. Ipahayag man nila ito o hindi, maaari kong malaman sa aking sarili. Kung tutuusin, malamang mali ang sinabi ni Silva. Tumango si Hogan at sinabing, may punto ka. Ang aksidente ng iyong ina noon ay isang napakalaking dagok sa pamilya Larsen, at dahil din sa pangyayaring iyon kaya umalis ang pamilya Larsen sa mainland at umuunlad sa Fernvale. Sa kasamaang palad, ang unang uncle lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa maraming bagay, ngunit siya ay namatay 5 taon na ang nakalilipas. Ang unang tiyuhin na binanggit ni Hogan ay ang panganay na kapatid ni Charlotte at ang dating pinuno ng pamilya Larsen. Siya ay isang matapat na tao at gumawa ng maraming kontribusyon sa pamilya Larsen. Siya rin ay lubos na napaboran ng Grandmaster. Sa kasamaang palad, siya ay namatay ng maaga. Natahimik si Philip. Kung alam lang ng kanyang unang uncle ang tungkol sa aksidente ng kanyang ina, wala nang paraan para malaman ngayon. May naiwan ba si first uncle? Tanong ni Philip. Umiling si Hogan at sinabing, wala siyang iniwan o anumang huling salita. Gayunpaman, ang kakaiba ay nasa taon na siya ay pumanaw, ang kanyang pagkatao ay nagbago ng malaki, at siya ay naging sobrang irritable at kainahinala. Hinawakan niya ang maraming bagay ng mag-isa nang hindi kinasasangkutan ng sinuman. Kung tama ang pagkakaalala ko, minsan ay nagpadala siya ng isang tao sa pamilya Clark para humingi ng tulong, ngunit hindi na bumalik ang taong iyon. Simula noon, nanlumo siya at sa wakas ay namatay sa kanyang kama. Pagkatapos magsalita ni Hogan, dumilim ang mukha ni Philip. Unang nagpadala si uncle ng isang tao sa pamilya Clark para humingi ng tulong. Bakit hindi na bumalik ang taong iyon sa pamilya Larsen, kung gayon? Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Philip na maaaring may hamarang sa pamilyang Clark sa taong pinadala ni first uncle. Kung para sa kung sino, Philip ay walang paraan upang alamin. Maaaring si Jada o ang pamilya ng sangay. Napakunot noo si Philip at naramdaman niyang kailangan niyang suriin ito. Tumalikod siya, tumabi, tinawag si George Thomas, at nagtanong, Kuya George, alamin kung may ipinadala ang pamilya Larsen sa Arcadia Island 5 taon na ang nakararaan. Tumugon si George at mabilis na nag-utos na dalhin ang mga file. Dumaan siya sa lahat ng mga tala ng pagdating ng Arcadia Island sa buong taon. Young Patriarch, nasuri ko na ang lahat. Wala naman, sagot ni George. Nang marinig ito, napangiwi si Philip at malabong may nahulaan. Dahil hindi nakarating ang taong iyon sa Arcadia Island, nangangahulugan ito na naharang sila sa daan. Baka ito ang ginawa ng pamilya Larsen. Si Silva Larsen kaya. Kabanata 2806. Tinapos ni Philip ang tawag at nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Ang Arcadia Island ay walang record ng isang bisita mula sa pamilya Larsen. Dalawa lang ang dahilan nito. Una, pinaslang ng isang panloob na miyembro ng pamilyang Clark ang taong ipinadala ng pamilya Larsen at sinira ang mga record ng bisita. Pangalawa, ang taong ipinadala ng pamilya Larsen ay hindi umalis sa Fernvale at pinatay ng pamilya Larsen. Habang iniisip ito, tinawagan muli ni Philip si George at nagtanong, sino ang namamahala sa mga talaan ng bisita noon. Agad na nag-imbestiga si George at sumagot, Young Patriarch, ang namamahala sa mga talaan ng bisita ay isang pag-aari ni Madam Jada. Anong nangyari? Jada Wallace. Kumunat ang noo ni Philip. May kaugnayan ba talaga ang bagay na ito kay Jada? Nakita ni Cynthia ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Philip. Philip, anong problema? May nahanap ka ba? Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, hinaplos ang kanyang baba, napatingin kina Cynthia at Hogan, at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang taong ipinadala ng aking tiyuhin noon ay pinatay ni Jada Wallace o isang miyembro ng pamilyang Larsen. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Hogan at bumulong, Jada Wallace. Ang pamilyang Wallace ng Golden City. Tumango si Philip at sumagot, siya iyon.
Tinaas ni Hogan ang kanyang kilay, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nag-alala ng mabuti, at biglang sinabing, kung tama ang pagkakaalala ko, pumunta nga si Jade sa pamilya Larson noon. Dahil masama ang pakiramdam ni First Uncle, ang nakakilala sa kanya ay si Silva. Napabuntong hininga si Cynthia at ang iba pa. Mukhang nakahanap na sila ng clue. Tumango si Philip at sinabing, that must be it. Dapat ay nakipagkasundo si Silva kay Jada. Galit na ikinuyom ni Hogan ang kanyang mga kamao at sinabing, damn it. Hindi ko talaga akalain na gagawin ni Silva ang ganoong bagay. Nakipagsabuatan siya kay Jada. Natatakot ako na hindi ganoon kasimple. Baka may kinalaman kay Silva at Jada ang pagkamatay ni Uncle, biglang napabuntong hininga si Philip, seryoso ang mukha. Sinasabi mo ba na ang pagkamatay ni First Uncle ay sanhi ng Silva at ng iba pa? Natigilan si Hogan nang marinig iyon. Ito ay parricide. Kung ito ay makumpirma, tiyak na mapatunayang nagkasala si Silva sa paglabag sa mga patakaran ng pamilya Larson at papatayin. Umiling si Philip at sinabing, everything is just speculation. Dapat mayroong isang uri ng kasunduan sa pagitan ni Silva at Jada. Kung tungkol sa mga detalye, wala kaming paraan upang malaman. Unang pagkamatay ni Uncle at ang nawawalang tao na pinalabas. Siguro lahat ay may kaugnayan sa kanila. Natahimik ang lahat. Maya-maya, bumantong hininga si Philip at sinabing, isantabi muna natin ito. Ngayon, ang ating prioridad ay pigilan ang pamilya Larson na magpadala ng isang tao para pumatay kay Lolo. Boom! Nang marinig ito, nagulat si Hogan at sinabing, Young Patriarch Clark, sinasabi mo bang magpapadala si Silva ng taong pumatay sa Grandmaster? Tumango si Philip at sinabing, base sa pakikisalamuha ko sa kanya ngayon, hindi mabait na tao si Silva. Dapat siyang magkaroon ng paraan upang maging ulo ng pamilyang ito. Bukod dito, si Lolo ay nasasangkot sa napakaraming sikreto. Si Silva ay patuloy na magbabantay sa kanya o aatake. Kung tungkol sa mga sikretong binabantayan ni Lolo, baka may alam na siya. Hindi pwede. Hindi gagawin iyon ni Silva. Hindi makapaniwala si Hogan. Iyon ang Grandmaster, gaano man kalupit o kakulaitan si Silva, hindi niya gagawin ang Grandmaster. Kabanata 2807. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Philip, hindi imposible. Si Silva Larson ay isang tao na gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin. Ang kanyang mga ambisyon ay lampas sa iyong imahinasyon. Panipi. Umiling si Hogan at sinabing, hindi pa rin ako naniniwala na gagawin iyon ni Silva. Boom! Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Hogan, nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog sa labas. Isang ulap na anyong kabute ang bumangon sa dagat. Kaagad, mabilis na pumasok ang isang gwardya, lumuhod sa isang tuhod, at nagulat, Young Patriarch, may nagsimulang umatake sa frigate natin. Nanlamig ang mga mata ni Philip nang magtanong, ilang tao ang nasa kabila at sino sila? Sumagot ang gwardya, isang matandang lalaki na sinasabing si Chief Larson ng pamilya Larson. Gusto kanyang makita ng personal at sinabing gusto niyang ibigay mo ang Grandmaster ng pamilya Larson. Kung hindi, sasalakayin niya at lulubog ang cruise ship at frigate. Napaatras si Hogan ng ilang hakbang, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Aniya, he actually dares to do this. Gusto ni Silva na gumawa ng parricide. Tumingin sa gilid si Philip bago siya tumalikod at umalis. Sabi niya, alagaan mo si Lolo. Ako na ang bahala dito. Pagkatapos, dumating si Philip sa pinakamataas na punto ng cruise ship kasama si Fennel at ilang miyembro ng Shadow Guard sa tabi niya. Tumingin sila sa dagat sa eksena sa gabi. Isang maliit na yate ang nasa saklaw ng pag-atake ng frigate. Isang matandang lalaki na nasa likod ang mga kamay ay nakatayo sa busog ng yate. Chief Larson. Nang makita niya si Philip na nakatayo sa cruise ship na napapalibutan ng ilang frigate sa gitna, sinabi niya, Young Patriarch Clark, pwede ba tayong mag-chat? Ginamit ni Chief ang kapangyarihan ng mga panuntunan upang marinig ang kanyang boses sa loob ng ilang milyang dagat. Malamig na sabi ni Philip, Mr. Chief, ito ang mataas na dagat, at ang aking mga frigate ay nasa paligid namin. Aatakehin mo ba ako? Sabi ni Chief, nagbibiro ka siguro. Gusto ko lang ibalik si Grandmaster. Hindi magagawa ng pamilya Larson kung wala siya. Hindi maganda ang kalusugan niya, kaya natatakot ako na baka hindi siya makalabas ng matagal. Sana maibalik mo sa akin ang Grandmaster. Ano sa tingin mo? Napangiti si Philip at sinabing, ano bang masama sa pagsama ko kay Lolo? Ang kanyang kalusugan ay napakabuti mula noong siya ay umalis sa pamilya Larson. Sa tingin ko ay makakapagpahinga si Lolo ng ilang araw. Kung wala ng iba, maaari kang umalis. Siya nga pala, sabihin mo kay Silva na huwag lumampas sa linya. Kung hindi, hindi niya kayang bayaran ang kahihinatnan.
Nang marinig ito, sumimangot si Chip at nagtanong, hindi mo ba talaga ibibigay ang Grandmaster? Ngumisi si Philip at sinabing, hindi. Tumango si Chip at sinabing, kung ganoon, pasensya na sa ginawa ko. Ang buong Fernvale ay inaabisuhan na ang batang patriarch ng pamilya Clark, si Philip Clark, ay inagaw ang Grandmaster ng pamilya Larsen. Ngayon, hiniling ng pamilya Larsen ang young patriarch Clark na ibalik ang Grandmaster. Kung tatanggi siya, gagamit ang pamilya Larsen ng lahat ng paraan para maibalik ang Grandmaster. Ang lahat ng hindi kinakailangang casualty na dulot ng kaganapang ito ay sasagutin ng pamilya Clark. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang nakakagulat na enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay lumundag mula kay Chip. Ang kapangyarihan ng mga alituntunin ay pumukaw sa tubig dagat, at ang kalapit na cruise ship ay nagsimulang yumanig ng husto. Ang isang malaking itim na anino sa ilalim ng dagat ay malabo na makikitang gumagala sa ibaba. Young Patriarch Clark, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba siya o hindi? Malamig na tanong ni Chip. Humalaklak si Philip at sinabing, tumigil ka nga sa pagpapanggap mo. Halika at kunin mo siya kung kaya mo. Kabanata 2808. Nang marinig ang sinabi ni Philip, tumigil si Chip sa pagpapanggap at malamig na sinabi, bata, ito ang hangganan ng Fernvale. Kahit na malaki at makapangyarihan ang pamilya Clark, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng pamilya Larsen. Kaya, ipinapayo ko sa iyo sa huling pagkakataon na ibigay ang Grandmaster. Kung hindi, higit pa sa ilang bangkay sa dagat ngayong gabi. Pagkasabi noon ni Chip ay nagsimulang tumalon ang tubig dagat sa ilalim ng kanyang yate. Splash! Biglang tumama sa langit ang tatlong haligi ng tubig at naging tatlong dragon na 12-12 ng metro ang taas. Ang mga dagandong ng mga dragon ay umalangaw-ngaw sa kalapit na tubig. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Philip habang sinabi niya, lahat ng mga barkong pandigma, maghanda para sa labanan. Sa isang iglap, ang mga muzzle ng ilang frigate ay nakatutok sa tatlong water dragon at Chip. Nang makita ito, bahagyang tinapakan ni Chip ang kanyang paa at sumigaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Dagandong. Tatlong dagandong na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw. Ang tatlong dragon ng tubig ay pumailan lang sa kalangitan, nag-udyok ng mga dambuhalang alon, at sumalpok sa ilang mga barkong pandigma. Ibinuko nila ang kanilang mga panga at gustong lumunin ang malalaking barkong pandigma sa isang kagat. Dumagundong. Dagatatat. Biglang, makikinang nakislap ang bumaril mula sa mga muzzle ng mga barkong pandigma. Mabilis ding nagpaputok ang mga artillery gun sa tatlong water dragon sa kalangitan sa gabi. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan sa dagat. Nagliyab ang apoy. Lumakas ang mga alon. Ang tatlong dragon ay tinusok ng mabilis na pagbaril, naging napakapangit na alon, at nahulog sa dagat. Splash! Lumakas ang tubig dagat, at tumalon si Chip mula sa yate. Lumulutang siya sa hangin. Ang kanyang manipis at hunch na katawan ay sumabog na may napakalaking presyon ng enerhiya sa sandaling ito. Ha! Galit na sigaw niya at kumakaluskos ang damit sa katawan. Ibinuko niya ang kanyang mga payat na braso, at ang isang layer ng kanyang kulubot na balat ay bumauhan ng enerhiya. Mabilis itong napalaki at naging mambak na kalamnan. Sa isang iglap, isang malaking puyo ng tubig ang nabuo sa dagat sa ilalim niya. Umikot ang vortex sa sobrang bilis. Sa gitna ng puyo ng tubig, isang malaking itim na anino ang lumangoy sa ilalim ng dagat. Malabong marinig ng lahat ang dagandong ng isang sinaunang hayop sa dagat mula sa malalim na dagat. Ito ay malakas at muffled. Parang ungol ng higanteng balyena. Boom! Sa isang iglap, isang malaking asul na balyena ang tumalon mula sa puyo ng tubig at umungal ng impyerno. Ang asul na balyena na iyon ay daan-daang metro ang haba at napakalaki. Ang malaking buntot nito ay pumutok at nagdulot ng magulong mga alon, na nagpabalik sa barkong pandigma ng ilang libong metro habang ito ay umuugoy sa mga alon. Smack! Umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog sa buong dagat. Matapos bumagsak muli ang malaking asul na balyena sa dagat, tumama ang malalaking alon sa mga barkong pandigma. Ang ilang mga barkong pandigma ay parang maliliit na bangka sa karagatan, na patuloy na umuuga mula sa mga alon. Kabanata 2809. Sa kubyerta, isang grupo ng mga mandirigma ang sinigurado ang kanilang mga katawan gamit ang mga lubad. Ilang bakal na artillery mounts din ang tinangay ng alon at bumagsak ng husto sa dagat. Tulad ng para sa cruise ship sa gitna ng bagyo, ito ay kalmado at mapayapa dahil sa kingship energy fields ni na Philip at Fennel. Ang malalaking dalawang layer na pula at platinum na larangan ng kingship ay mabilis na lumaki at naprotektahan ang mga barkong pandigma sa gitna. Naging malamig ang ekspresyon ni Philip habang tumalon sa ere kasama si Fennel. Sa itaas ng dagat, dalawang espada ng pagiging hari ang nakatayo sa hangin sa sandaling ito at bumuo ng isang malaking presyon ng enerhiya sa Chip sa kabaligtaran.
Ngumiti si Chip at sinabing, ang dalawang hari sa ika-6 na sona ay talagang napakakapangyarihan. Bihirang maabot ang antas na ito sa iyong edad. Ngunit ngayon, ang pagharap sa akin ay ang iyong kamalasan. Batang Patriarch Clark, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba siya o hindi? Si Philip ay nag-hover sa hangin at itinaas ang kanyang kanang kamay. Biglang, lumilipad ang mga matatalim na espada mula sa buong paligid, na naging isang pulang longsword na may pilak na hilt. Ito ay isang bagong kakayahan na natutunan ni Philip pagkatapos niyang maabot ang kaharian ng pagiging hari sa ika-6 na sona. Isa rin itong advanced na yugto ng kapangyarihan ng mga panuntunan ng espada. Hinawakan ni Fennel ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay, at ang pulang enerhiyang apoy ay damaloy sa buong katawan niya. Patayin! Biglang sumugod ang dalawang figure patungo kay Chip. Dalawang hari ng ika-6 na sona laban sa ika-7 sona. Agad na sumiklab ang labanan. Ngumisi si Chip at sumigaw, mga junior, kahit hari kayo, hindi pa rin kayo sapat sa akin. Hinahanap mo ang kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga mata ni Chip ay sumambulat sa nakakatakot na layuning pumatay habang siya ay marahas na nanunuya. Boom! Sa susunod na segundo, ang payat na kamao ni Chip ay sumabog na may nakasisilaw na presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Sinuntok niya si Philip na nanguna. Ang suntok na ito ay napakalaki at naglalaman ng isang malakas na puwersa. Gayunpaman, bilang isang hari, nagkaroon ng mabilis na reflexes si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinalubong ang suntok. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Napaatras si Philip mula sa suntok na ito habang si Chip ay nakatayo pa rin sa di kalayuan na mahinahon. Hehe! Ang lakas mo ba, young Patriarch Clark? Kung iyon lang ang mayroon ka, mapahamak ka ngayon. Sumigaw si Chip. Pinatatag ni Philip ang sarili at sinabing may kislap na panginginig sa kanyang mga mata, Chip Larson, sa tingin mo matatakot ako sa iyo. Ang mga mata ni Chip ay kumislap ng kakaibang itim nang bigla niyang itinaas ang kanyang mga palad. Boom! Tila napunit ang dagat, at muling lumitaw ang malaking asul na balyena. Ibinuko nito ang kanyang mga panga at huminga sa direksyon ni na Philip at Fennel pati na rin ang mga barkong pandigma sa likod nila. Sa isang iglap, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang dumaan sa buong dagat. Ang tubig dagat ay nagsimulang bumuhos sa bibig ng asul na balyena ng walang katapusan. Ilang barkong pandigma ang lumiko sa kanilang landas at sinubukang tumakas ng buong bilis. Si Philip at Fennel ay nag-hover sa hangin at natural na naramdaman ang napakalaking lakas ng pagsipsip. Slay! Umungol si Philip, at ang pulang pilak na espada sa kanyang kamay ay nilaslas ang malaking asul na balyena sa dagat. Ang malaking sword energy na daan-daang metro ang haba ay nabuo ng red-silver sword at nilaslas sa katawan ng blue whale. Dagindong. Sa isang galit na dagindong, ang asul na balyena ay tumalon pabalik sa dagat. Gayunpaman, inihagis din nito ang malaking buntot nito sa hangin. Nang makita ito ni Fennel, isang layer ng red airwaves ang nag-oscillate mula sa red dragon halberd sa kanyang kamay. Sumigaw siya, break. Boom! Isang malaking pulang dragon ang pumailanglang sa langit, tumagos sa napakalaking buntot ng balyena, at nag-iwan ng isang pool ng madugong tubig dagat. Dagindong. Isang malaking sigaw ang nagmula sa malaking itim na anino sa ilalim ng dagat. Kaagad pagkatapos, ang dagat ay yumanig ng malakas at ang mga alon ay mabilis na lumundag, na bumubuo ng isang pader na kasing taas ng 100 metro. Sinubukan nitong lunurin sina Philip at Fennel. Kabanata 2810. Ang matataas na alon ay bumuo ng isang pader at nakulong sina Philip at Fennel sa gitna. Tiningnan ni Philip ang umaalon na pader ng tubig dagat, itinaas ang kanyang kanang kamay, pinaandar ang napakalaking presyon ng enerhiya sa pulang pilak na longsword sa kanyang kamay, at hinampas ang dingding. Splash! Isang espadang patayan. Pinutol niya ang tubig dagat, ngunit mabilis itong nakabawi at muling nabuong hindi tinatagusan ng hangin. Ito ang dagat na may walang katapusang supply ng tubig dagat. Bukod dito, ang tubig ay ang pinakapinong sangkap. Ilang beses man maglaslas si Philip sa galit, hindi niya ito kayang lusutan. Ngumisi si Chip at sinabing, young Patriarch Clark, ang seawater prison na ito ay ipinagmamalaki ko. Kung wala kang lakas ng ika-7 sona, hindi mo ito malalampasan. Kaya isa lang ang pagpipilian mo ngayon, na ibigay ang Grandmaster. Saka lang kita pakakawalan. Hahaha. Malamig na bumantong hininga si Philip at may bahid ng pang-iinis na sinabi, inaamin ko na napakalakas mo. Base sa lakas ko ngayon, hindi naman talaga ako ang kalaban mo, pero walang ganap. Ika-7 zone pa lang ito. Ngayon, tatawid ako sa kaharian at papatayin ka. Mayabang. Galit na sumigaw si Chip at sinabing, sa palagay mo ba ang mga tao sa ika-7 zona ay kasing dami ng mga disipulo sa ibang mga zona? Ang ika-7 zona ay palaging isang pag-iral na hindi mo maintindihan.
Nakuha na natin ang isang paunang sulyap sa mga tuntunin ng mundong ito at sa mga pagbabago sa dakilang landas. Nakakatawa para sa isang kingship holder ng 6th zone na tulad mo na tumawid sa kaharian at patayin ako. Sa kanyang dagindong, ang nakayukong katawan ni Chip ay biglang lumundag ng nakasisilaw na presyon ng enerhiya, at ang ibabaw ng kanyang katawan ay tila nasusunog din sa isang layer ng asul na apoy ng enerhiya. Ito ba ang lakas ng mga disipulo sa ikapitong zona? Mariing ipinikit ni Philip ang kanyang mga mata sa tanawing ito. Sa gilid niya, sinabi ni Fennel, mag-ingat ka. Ang pakikipaglaban sa buong kaharian ay lubhang mapanganib. Natural na naiintindihan ni Philip at sinabing, kahit ano paman, hindi ko hahayaang kunin niya ang aking lolo. Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin sa paggawa nito. Itinaas ni Chip ang kanyang kanang palad at inilunsad ang isang nakasisilaw na asul na liwanag kay Philip. Ang bugaw na liwanag sa palad ni Chip ay sumabog na may napakalaking presyon ng enerhiya kay Philip at nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa nakapalibot na pader ng bilangguan ng tubig dagat sa parehong oras. Napakunot-noo si Philip, baka sa gilid ng kanyang mga mata ang matinding lamig. Ang espada ng pagiging hari sa itaas ng kanyang ulo ay nasilaw sa isang matingkad na pula. Boom! Ang buong katawan ni Philip ay sumabog na may pulang apoy, at ang tubig dagat na gustong lumunin siya ay sumangaw at naging singaw ng tubig. Sabay taas ng kanang braso niya. Tuwang! Sa kanyang kamay, ang pulang pilak na longsword ay sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag ng espada at inilunsad diretso sa Chip. Klang! Sa susunod na segundo, itinaas ni Chip ang kanyang mga kamay, at isang asul na harang ng tubig dagat ang nabuo sa kanyang harapan. Hinarang nito ang pag-atake ni Philip. Boom! Pagkatapos, itinaas ni Chip ang kanyang kamay, at ang pader ng bilangguan ng tubig dagat sa likod niya ay nabuo ang mga asul na sibat ng yelo na pinalapot mula sa tubig dagat. Whoosh! 12 ng mga sibat ng yelo na namuo mula sa tubig dagat ay sumambulat na may napakalamig na liwanag at walang habas na sinaksak kay Philip. Nang makita ito, mabilis na umatras si Philip at patuloy na nilaslas ang pulang pilak na longsword sa kanyang harapan. Kabanata 2811. Bang! Klang! 12 ng mga sibat ng yelo ang pinuputol. Naging ice cube sila, tapos nahulog sa dagat. Napaatras si Philip ng 12 ng metro bago niya hinaranggan ang pag-atake. Isang nakakakilabot na lamig ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita ito, ngumiti si Chip at sinabing, tulad ng inaasahan sa batang patriarch ng pamilya Clark. Ang gayong lakas at kasanayan ay kamangha-mangha, talaga. Gayunpaman, hindi iyon sapat para sa akin. Tama si Chip. Pagkatapos ng spar, tunay na napagtanto ni Philip kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga kaharian. Ang isang disipulo ng ikapitong zona ay maaaring gawing walang magawa ang isang hari ng ika-6 na zona. Ito ba ay isang hindi malulutas na bangin? Si Philip ay mukhang seryoso at sa loob-loob ay nagtataka kung bakit walang aksyon si Uncle Tango. Nang makita ang hitsura ni Philip, nakangiting sinabi ni Chip, hinihintay mo ba na kumilos ang nasa likod mo? Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na siya ay pinigilan ng 2 senior ko. Sa sandaling ito, sa palagay ko ay wala siyang oras para pakialaman ka. Kaya, wala kang ibang paraan ngayon. Nang marinig ang sinabi ni Chip, nakaramdam ng lamig sa mga mata ni Philip. Natigil ang Tango Leads. Gayunpaman, ito ay nasa loob ng inaasahan ni Philip. Ang 3 tagapag-alaga ng pamilya Larsen ay tila nakatali sa parehong barko. Chip Larsen? Kung sigurado kang gusto mo akong salakayin, mas mabuting gawin mo ang lahat. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon mamaya. Mahinang sabi ni Philip sabay ngiti. Pagkasabi niya noon ay bahagyang nagbago ang mukha ni Chip, at agad na nag-alab ang galit niya. Ang yabang ni Junior. Isa siya sa mga guardian elder ng pamilya Larsen at isang disipulo sa mid-level ng 7th zone. Bukod dito, 1 taon lang ang nakalipas, matagumpay siyang nakapasok sa hanay ng half-step kingship. Sa loob ng ilang taon pa, matagumpay siyang makapasok sa ranggo bilang isang kilalang may hawak ng kingship ng ikapitong zona. Napakagaling. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Galit na sigaw ni Chip habang lumalakas ang aura niya. Boom! Habang nagsasalita, tumaas ang kanyang aura nang walang anumang senyales ng paghinto. Isang malaking anino na tila pugita ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang anino na ito na napakalaki at mabangis na hitsura ay isang higanting octopus na may pulang mata. Nang makita ito, napasimangot sina Philip at Fennel, ang ikapitong zona ay talagang isang hindi malulutas na bangin. Bumantong hininga si Fennel bago niya tuluyang pinakawalan ang kanyang aura at pumasok sa Battle God mode. Gayunpaman, ang aura at presyon ng enerhiya ni Fennel ay mas mababa kumpara sa Chip. Bukod dito, ang Fennel ay may mas kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng mga panuntunan. Dumagundong.
Ang buong dagat ay nanginginig, at ang mga pader ng bilangguan ng tubig dagat sa paligid ay mabilis na nawala. Iyon ay dahil may layunin si Chip na pumatay. Napatingin si Philip kay Chip sa harapan niya. Sa sandaling ito, umabot na sa pinakamataas ang aura ni Chip. Nakakatakot din ang anino ng hayop sa dagat sa likuran niya. Si Chip at ang anino ng halimaw sa likuran niya ay matamang nakatitig kay Philip. Binalot ng matinding pagpatay ang buong dagat. Isang bakas ng katigasan ang bumungad sa mga mata ni Philip habang lumalakas ang kanyang aura. Isang fire chimera na nakasuot ng metallic armor at isang sea dragon ang lumitaw sa likuran niya. Mabangis na tumitig ang fire chimera at sea dragon sa octopus shadow sa likod ni Chip. Patayin! Umungol si Philip at sumugod pasulong kasama si Fennel. Kabanata 2812. Sa isang iglap, umaalingaw-ngaw ang mga alon ng presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa dagat. Tatlong figure ang nakakulong sa isang kakilakilabot na labanan. Kung wala sila sa matataas na dagat, matagal nang nawasak ang mga kalapit na bayan. Gayunpaman, kahit na magsanib puwersa sina Philip at Fennel, hindi sila makakakuha ng kalamangan kaysa sa Chip. Masyadong malakas si Chip. Ito ang lakas ng mid-level half-step kingship ng 7th zone. Madali niyang supilan ang dalawang hari ng ika-6 na zona. Dahil ginamit ni Chip ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa, ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ay mas malalim kumpara kina Philip at Fennel. Bukod dito, ang anino ng octopus sa likod niya ay may ilusyon ng pagiging solidong anyo. Ito ay isang imahe na nabuo sa pamamagitan ng impluwensya ng mga tuntunin ng langit at lupa. Gayunpaman, nagulat din si Chip. Isa siyang mid-level na disipulo ng ika-7 zona at kalahating hakbang sa pagiging hari. Ang kanyang lakas ay matagal nang nalampasan ang sekular na mundo. Kaya niyang harapin ang mga ordinaryong hari sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang daliri. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi niya maalis ang dalawang batang brats kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Bagamat madali niyang supilan ang mga ito, mayroon lamang siyang 60% tsansa na manalo. Ito ay ginawa Chip lubhang galit na galit. Ang kanyang galit ay patuloy na tumataas at umabot sa sukdulan nito. Tsunami. Umungol si Chip at tinapakan ang kanang paa. Ang anino ng pugita sa likod niya ay iwinagayway ang malalaking galami nito at hinalaw ang mga alon sa ibaba. Dumagundong. Ang tubig dagat ay lumundag at lumaki, na bumubuo ng malalaking alon ng tsunami na daan-daang metro ang taas. Ang tsunami waves ay naglalaman ng malaking enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. Inatake nila sina Philip at Fennel sa harapan. Kumunat ang noo ni Philip, malamig ang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nasilaw sa liwanag ng espada. Klang! Isang sword energy barrier na nasilaw sa mga gintong rune ang biglang lumitaw sa harap nina Philip at Fennel, na humaharang sa epekto ng mga tsunami wave na ito. Dumagundong! Ang tsunami waves ay tumama sa golden sword energy barrier na may nakakabinging dagandong na umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang tubig dagat ay lumundag, at ang mga barkong pandigma ay patuloy ding umuuga, na umaalis sa paligid ng larangan ng digmaan. Tulad ng inaasahan sa isang disipulo sa ika-7 zona. Napakalakas niya, mataimtim na sinulyapan ni Philip ang galit na si Chip. Sabi ni Fennel, wala kaming chance na manalo dito. Sumuko na tayo kapag may pagkakataon. Tumango si Philip at sinabing, gusto kong subukan ito, ngunit mukhang malayo pa rin ako rito. Mamatay. Habang nag-iisip si Philip, nagtaas ng kamay si Chip at sumigaw. Ang malaking anino ng pugita sa likod niya ay iwinagayway ang mga galami nito kay Philip at Fennel. Ang mga galami na may patong ng itim na kalasag ng enerhiya ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan ng pagkawasak na may pinakamataas na kapangyarihan ng ika-6 na zona. Kabanata 2813. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog. Ilang galami ang bumagsak mula sa himpapawid habang ang iba ay nagudyok ng malalaking alon mula sa ilalim ng dagat na sumugod kina Philip at Fennel. Walang pagkakataon na makatakas sila. Nanginginig ang mukha ni Philip. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isang nakasisilaw na ball ang apoy ang bumungad sa kanyang palad. Pinahusay sa katangian ng hangin, ang ball ang apoy na ito ay mabilis na lumaki, na bumubuo ng isang malaking ball ang apoy. Binalot nito sina Philip at Fennel sa loob. Ito ay isang fireball shield. Ang 8 malalaking galami ay tumama sa ball ang apoy at nagdulot ng hindi mabilang na apoy. Sizzle! Ang tubig dagat ay sumangaw kaagad, at ang mga galami ay tila inihaw na may kaluskos na tunog. Nabasag ang fireball shield, at pinalipad sina Philip at Fennel ng daan-daang metro ang layo dahil sa napakalaking pressure ng enerhiya. Ang 8 malalaking galami ay mabilis na kumawag-kawag at lumubog sa dagat, na nagpapadala ng mga alon ng puting usok na bumubulusok. Dagandong. Ungol ng octopus shadow sa likod ni Chip.
Tila nasunog ito sa pag-atake ngayon. Pinatatag ni na Philip at Fennel ang kanilang mga sarili at naglagay ng fighting stance, matamang nakatitig kay Chip na naglalakad sa ere. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Chip. Hindi niya inaasahan na haharange ni Philip ang pag-ataking ito. Gayunpaman, natapos na ang swerte ni Philip. Susunod, papatayin sila ni Chip ng walang reserbasyon. Kailangan kong sabihin na napakalakas mo. Dapat ipagmalaki mo na kaya mo akong ipaglaban hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi na ako magpapakita sa iyo ng awa, mataimtim na sabi ni Chip na may panlalamig sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kaliwang palad sa langit. Sa sandaling iyon, lumundag siya sa nagngangalit na presyon ng enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan na natipon sa kanyang kaliwang kamay. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang kamay ay naging malinaw at nakasisilaw. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay maaaring sabihin na ang puyo ng tubig na nabuo sa pamamagitan ng nagngangalit na presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran ay naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Napakunot ang noo ni na Philip at Fennel nang maramdaman din nila ang nakakakilabot na enerhiyang nakapaloob sa kaliwang kamay ni Chip. Kung hindi nila ito mapigilan, baka ito na ang katapusan nila. Ang puot ng hari ng dagat. Sumigaw si Chip, at ang enerhiyang bagyo sa kanyang kaliwang kamay ay umabot din sa rurok nito. Hinarap niya sina Philip at Fennel, at ang nakakasilaw at nakakatakot na energy light cannon sa palad ng kanyang kaliwang kamay ay sumabog patungo kina Philip at Fennel. Ang energy light cannon na ito ay ang sagisag ng buong lakas ni Chip. Tanging isang tao sa parehong kaharian o mas mataas kaysa sa kanya ang makakapidyaw sa suntok na ito. Sa madaling salita, tiyak na mamamatay sina Philip at Fennel sa pag-ataking ito. Dumagundong. Si Philip at Fennel ay natakot. Ang energy light cannon na ito na may kapangyarihang sirain ang mundo ay hindi nila kayang labanan. Sa isang kisap mata, ang malaking energy light cannon ay pumutok patungo kina Philip at Fennel. Ang fire chimera na nakasuot ng metal na baluti sa likod ni Philip ay nilamon si Philip sa isang lagok. Isang layer ng flame armor ang dome alloy sa buong katawan nito, at tumaas din ang aura nito. Sa isang dagandong, handa itong labanan ang energy light cannon. Ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel ay naging pulang dragon din. Pumalakpak ito at binantayan si Fennel sa loob ng katawan nito habang nakataas ang ulo at umuungal sa langit. Boom! Ang fire chimera ay nagbuga ng malaking sinag ng apoy sa galit, at ang pulang dragon ay nagbuga din ng pulang sinag. Nagbanggaan ang tatlong sinag ng liwanag, at tumunog ang isang malakas na pagsabog. Ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat. Malalaking alon din ang itinaboy sa dagat. Ang tatlong tao sa gitna ay bumuo ng isang bilog ng mga alon na humahampas sa paligid. Ang tubig dagat sa gitna ay sumangga ng tatlong malalaking energy beam na ito at naging singaw. Sa kabila nito, nabigo sina Philip at Fennel na harangan ang pag-atake ni Chip. Boom! Ang energy light cannon ay binomba sina Philip at Fennel. Ang fire chimera at ang pulang dragon ay nilamon din ng energy light cannon. Kabanata 2814. Sa dalawang malalakas na putok mula sa nakakatakot na energy light na kanya na ito, dalawang figure ang lumipad ng baligtad, na natatakpan ng mga pasa. Sina Philip at Fennel ay nahulog sa tubig dagat na may dalawang malakas na pagsabog. Ang fire chimera at ang pulang dragon ay nabawasan sa hiwa-hiwalay ng energy light cannon. Tumayo ng tuwid si Chip sa ibabaw ng dagat, ibinaba ang kanyang mga kilay, at tumingin sa mga gumugulong na alon. Sumisigaw siya. Sa isang iglap, ang dagat ay naging lubhang kalmado. Ang kanyang madilim na mga mata ay sumasalamin sa isang nakasisilaw na asul na liwanag habang siya ay lumutang sa ibabaw ng dagat, hinahanap sina Philip at Fennel na nahulog sa dagat. Si Philip at Fennel ay nahulog sa dagat na may mga sugat sa buong katawan. Sa asul na tubig, nakita nila ang umaaligid na figure sa itaas. Naghihintay sila ng pagkakataon. Splash! Ang tunog ng dalawang figure na lumulusot sa tubig. Pumalakpak sila sa langit at sumabay sa pag-atake. Tila inaasahan ito ni Chip. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, galit na ikinaway ng higanteng octopus ang mga galamin nito at malakas na hinampas ito sa katawan ni Fennel. Pagkatapos, pinalipad niya ulit siya. Kasabay nito, mabilis na tumalikod si Chip, nagtaas ng kamay, at hinawakan ang leeg ni Philip. Young Patriarch Clark, hindi ka katugma sa akin. Sumuko ka at sumuko. Malamig na sabi ni Chip, ang kanyang payat na braso ay pumuputok sa sobrang lakas. Si Philip ay hinawakan sa isang chokehold ni Chip sa hangin. Ang mga apoy ay patuloy na kumikislap mula sa palad ng kanyang kanang kamay, ngunit ang apoy ay kumikislap at patay. Hindi niya magawang pakilyusan ang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan sa lahat. Sa kalangitan, ang dalawang espada ng pagkahari ay nawala. Nangangahulugan ito na si Philip at Fennel ay naubos.
Sa pag-atake ngayon lang, naubos na nila ang lahat ng kanilang lakas bago sila halos hindi makayanan ang suntok ni Chip. Matanda, sa tingin mo ba susuko ako? Ngumisi si Philip, itinaas ang paa, at sinipa si Chip sa tiyan. Pagkatapos, pumihit siya sa ere at nagpupumiglas na makawala sa hawak ni Chip. Sumuray-suray siyang umatras ng 12-dosenang metro at hinaila ang layo niya kay Chip. Bahagyang ngumiti si Chip at sinabing, "Young Patriarch Clark, sa puntong ito, gusto mo pa bang lumaban?" Pinunasan ni Philip ang dugong tumulo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at siya ay walang tigil na pagdurugo. Gayunpaman, ang kanyang malamig na mga mata ay nagpapakilala sa kanyang tindig. Napabuntong hininga si Chip at sinabing, "Young Patriarch Clark, parang gusto mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban." Pagkatapos nito, itinaas ni Chip ang kanyang kamay at muling pinaandar ang energy light cannon. Ang napakalaking enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay nagliliyab sa palad ni Chip. Nakakunot ang noo niya at sinabing, "Tumigil ka na sa paghihintay. Walang makapagliligtas sa iyo. Mamatay ka na lang." Boom! Tinampol ni Chip ang palad niya. Ang napakatinding energy light na kanyan, tulad ng isang makalangit na kanyan, ay sumabog kay Philip. Sa sandaling ito, mahina na si Philip at hindi na naiiwasan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, isang figure ang biglang lumitaw sa hangin. Isang patong ng mga alon ng tubig ang bumalot sa kalawakan. "Chip Larsen, ilang dekada na kitang hindi nakikita. Hindi ko akalain na umabot ka sa ganito." Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga malamig na salita na may bahid ng kawalang interes. Kabanata 2816. Napakunot noo si Philip. Hindi niya akalain na magiging ganito katatag ang pundasyon ng pamilya Larsen. "Tito Tango, bukod sa tatlong matatandang ito, ano pa ang mayroon ng pamilya Larsen?" tanong ni Philip. Sumimangot si Tango, nag-cross arms, at pinag-isipan itong mabuti. Sabi niya, "Young Patriarch, ang pamilya Larsen ay maituturing ding isang behemoth noon, isang pamilya na kapantay ng pamilya Clark. Kung tungkol sa kanilang pundasyon, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Kung gusto mong malaman, baka magtanong ka sa Panginoon." Kumunat ang noo ni Philip at lumingon kay Hogan, na umiling at sinabing, "Hindi ako pinahintulutan ni Silva na makipag-ugnayan sa mga ganitong bagay." Sa oras na ito, may pumasok mula sa labas, at umalangaw-ngaw ang isang nakakatandang boses. "Ang pundasyon ng pamilya Larsen ay hindi isang bagay na maaari mong hamanin ngayon. Ang pamilya Larsen ay umiral sa mundong ito sa mahabang panahon. Kahit nangangamba sila sa Fernvale ngayon, andito pa rin ang foundation nila. Kung hindi, ang pamilya Larsen ay nalipol na ng mga kaaway nito ng palihim sa paglipas ng mga taon." Nang marinig iyon, tumangala ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit na papasok habang nasa likod ang mga kamay. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, "Court Master Larsen." Nang makita ni Hogan ang lalaki, bigla siyang natuwa. Siya ay humakbang pasulong, lumuhod sa sahig, at sinabi kay Benny, "Ikalimang tiyo, nakabalik ka na." Bumaba ang tingin ni Benny sa nakaluhod na si Hogan at nakangiting sinabi, "Napakaprangka mo pa rin. Bumangon ka na. Hindi na ako bahagi ng pamilya Larsen, kaya hindi ako karapat-dapat sa address na ito." Tumayo si Hogan at nag-aalangan na sinabi, "Palagi kang magiging ikalimang tiyuhin ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari noon." Bumantong hininga si Benny at kumaway, "Nakalimutan ko na ang nangyari noon, kaya huwag mo nang banggitin pa." Pagkatapos noon ay nilinggan niya si Cynthia na nakaluhod sa sahig para lagyan ng benda ang sugat ni Philip. Sabi niya, "Ito ba ang anak mo, si Cynthia Larsen, na sinubukan ni Silva ang lahat ng paraan para pakasalan sa pamilya Berry?" Mabilis na tumango si Hogan at sinabi kay Cynthia, "Cynthia, batiin mo kaagad ang iyong ikalimang lolo." Tumayo si Cynthia, magalang na yumuko kay Benny, at sinabing, "Ikalimang lolo." Namilog ang mga mata ni Benny at nagsalubong ang mga kilay na parang may nakita. Tumingin siya kay Hogan at sinabing, "Sabi nila tanga ka, pero sa tingin ko ay hindi." Pinagpawisan si Hogan at sinabing, "Ikalimang tiyo, baka nagbibiro ka." Alam ni Hogan na nakita ni Benny ang buhay ni Cynthia. Hindi nagkomento si Benny ngunit tinapik si Hogan sa balikat at sinabing, "Mabuti ang ginawa mo." Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at sinabing, "Young Patriarch Clark, tinulungan kita ngayon dahil sa tatay mo. Malalim ang tubig sa pamilya Larsen. Sa ngayon, mas mabuting huwag kang makisali sa gulo na ito. Kung hindi man, kahit ako ay hindi magagarantiya kung ang pamilya Larsen ay itataya ang kanilang pundasyon at gagawa ng todo laban sa iyo." Kabanata 2816. Napakunot noo si Philip. Hindi niya akalain na magiging ganito katatag ang pundasyon ng pamilya Larsen. "Tito Tango, bukod sa tatlong matatandang ito, ano pa ang mayroon ng pamilya Larsen?"
Tanong ni Philip. Sumimangot si Tango, nag-cross arms, at pinag-isipan itong mabuti. Sabi niya, Young Patriarch, ang pamilya Larsen ay maituturing ding isang behemoth noon, isang pamilya na kapantay ng pamilya Clark. Kung tungkol sa kanilang pundasyon, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Kung gusto mong malaman, baka magtanong ka sa Panginoon. Kumunat ang noo ni Philip at lumingon kay Hogan, na umiling at sinabing, hindi ako pinahintulutan ni Silva na makipag-ugnayan sa mga ganitong bagay. Sa oras na ito, may pumasok mula sa labas, at umalangaw-ngaw ang isang nakakatandang boses. Ang pundasyon ng pamilya Larsen ay hindi isang bagay na maaari mong hamanin ngayon. Ang pamilya Larsen ay umiral sa mundong ito sa mahabang panahon. Kahit nangangamba sila sa Fernvale ngayon, andito pa rin ang foundation nila. Kung hindi, ang pamilya Larsen ay nalipol na ng mga kaaway nito ng palihim sa paglipas ng mga taon. Nang marinig iyon, tumangala ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit na papasok habang nasa likod ang mga kamay. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, Courtmaster Larsen. Nang makita ni Hogan ang lalaki, bigla siyang natuwa. Siya ay humakbang pasulong, lumuhad sa sahig, at sinabi kay Benny, ikalimang tiyo, nakabalik ka na. Bumaba ang tingin ni Benny sa nakaluhod na si Hogan at nakangiting sinabi, napakaprangka mo pa rin. Bumangon ka na. Hindi na ako bahagi ng pamilya Larsen, kaya hindi ako karapat-dapat sa address na ito. Tumayo si Hogan at nag-aalangan na sinabi, palagi kang magiging ikalimang tiyuhin ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari noon. Bumantong hininga si Benny at kumaway, nakalimutan ko na ang nangyari noon, kaya huwag mo nang banggitin pa. Pagkatapos noon ay nilinggan niya si Cynthia na nakaluhod sa sahig para lagyan ng benda ang sugat ni Philip. Sabi niya, ito ba ang anak mo, si Cynthia Larsen, na sinubukan ni Silva ang lahat ng paraan para pakasalan sa pamilya Berry? Mabilis na tumango si Hogan at sinabi kay Cynthia, Cynthia, batiin mo kaagad ang iyong ikalimang lolo. Tumayo si Cynthia, magalang na yumuko kay Benny, at sinabing, ikalimang lolo. Namilog ang mga mata ni Benny at nagsalubong ang mga kilay na parang may nakita. Tumingin siya kay Hogan at sinabing, sabi nila tanga ka, pero sa tingin ko ay hindi. Pinagpawisan si Hogan at sinabing, ikalimang tiyo, baka nagbibiro ka. Alam ni Hogan na nakita ni Benny ang buhay ni Cynthia. Hindi nagkomento si Benny ngunit tinapik si Hogan sa balikat at sinabing, mabuti ang ginawa mo. Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at sinabing, Young Patriarch Clark, tinulungan kita ngayon dahil sa tatay mo. Malalim ang tubig sa pamilya Larsen. Sa ngayon, mas mabuting huwag kang makisali sa gulo na ito. Kung hindi man, kahit ako ay hindi magagarantiya kung ang pamilya Larsen ay itataya ang kanilang pundasyon at gagawa ng todo laban sa iyo. Kabanata 2817. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at tinanong si Benny, anong sekreto mayroon ang pamilya Larsen? Napakunot noo si Benny, at sumilay sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na hitsura ng kawalan ng kakayahan. Sabi niya, hayaan mong maglaho ang lihim ng pamilya Larsen sa paglipas ng panahon. Tandaan lamang na hindi ka tugma para sa pamilya Larsen ngayon. Ang tatay mo naman, wala siyang oras para alagaan ka pansamantala. Hindi ka rin tutulungan ng pamilya Clark na kumilos ng madali laban sa pamilya Larsen. Ito ay isang laro ng chess, at bawat piraso ng chess ay may dahilan upang umiral. Bilang bahagi sa larong ito ng chess, hindi ka dapat lumaban ng walang dahilan kundi sundin ang mga kaayusan ng mundong ito at tahakin ang sarili mong landas. Nang matapos magsalita si Benny ay napakunot ang noo ng lahat na para bang hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Gayunpaman, malabo na naunawaan ni Philip ang kahulugan ni Benny. Isa siyang sangla sa larong ito ng World Chess. Kailangan ba niyang mamuhay sa pagsunod sa gusto ng iba? Payag ba siyang maging chess piece na ito? Siyempre hindi. Courtmaster Larsen, sinabi mo na isa akong piraso sa larong ito ng chess, pero gusto kong sabihin na walang makakakontrol sa akin. Ako ay ako, at hindi ako isang sangla sa anumang laro ng chess. Mayroon akong mga ideya, kaya gagawin ko ang mga bagay ayon sa aking kagustuhan. Malamig na sabi ni Philip na napakaseryoso ng mukha. Matagal na tiningnan ni Benny si Philip at nakangiting sinabi, talagang magkahawig kayo ng tatay mo. Noon, ganoon din ang sinabi ng tatay mo. Ayaw niyang maging chess piece sa larong ito ng World Chess. Siyempre, nagtagumpay siya. Nakatakas siya sa larong chess at naging controller ng chess piece. Pagkasabi noon, nanlamig ang mga mata ni Benny. Seryoso niyang tiningnan si Philip at sinabing, gayunpaman, napakaliit ng pagkakataon mong magtagumpay, makumplito ang kaluwalhatian ng iyong ama, at matagumpay na malampasan siya sa sandaling ito. Bakit? Mataimtim na tanong ni Philip. Dahil hindi ka karapat-dapat, direktang sagot ni Benny nang hindi isinasaalang-alang ang damdamin ni Philip.
Nang marinig ito, itinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, papatunayan ko ito sa aking mga aksyon. Tiyak na tatalon ako sa larong ito ng chess at tingnan kung sino ang gumagawa nito. Tingnan natin kung sino ang chess piece at kung sino ang controller. Bahagyang ngumiti si Benny at sinabing, kapuri-puri ang iyong tapang. Ipinakita mo sa akin ang napakaliit na pagkakataon ng tagumpay. Nagbago na naman ang geomancy mo. Geomancy. Kumunat ang noo ni Philip sa malabong pag-unawa at nagtanong, anong geomancy? Natatawang sabi ni Benny, ngayon lang, gumawa ako ng geomancy prediction para sa iyo. Ang geomancy ay mukhang normal noong una, ngunit sa huling sandali, ang mga salitang sinabi mo ay nagdulot ng pagbabago sa iyong geomancy. Hindi ko makita ang variable na ito. Hindi nagsisinungaling si Benny. Sa sandaling ito, ang enerhiya ni Philip ay naging lubhang kakaiba. Nagpakita rin ang geomancy ng maraming pagkakaiba-iba. Kumunat ang noo ni Philip. Katabi niya, naguguluhan din sina Fennel, Hogan, at Cynthia. Tumawa si Benny at sinabing, haha, huwag kang mag-alala. Wala na akong magandang gawin, kaya gumawa ako ng geomancy prediction para sa iyo. Ang paghula ay hindi masyadong tumpak sa unang lugar, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Tungkol sa pangyayari ngayon, pupunta ako ng personal sa pamilya Larsen at magpapaliwanag sa kanila sa ngalan mo. Kung tungkol sa Grandmaster, mas mabuting ibalik mo siya, sabi ni Benny. Nang marinig ito, nabalisa si Philip at mabilis na sinabi, hindi pwede. Walang kwenta si Silva. Kapag bumalik si Lolo, nasa panganib siya. Nakita mo ang laban ngayon. Gustong patayin ni Chip ang kanyang amo. Tumawa si Benny at sinabing, haha, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Benny at umalis sa cruise ship. Gayunpaman, habang naglalakad siya palabas, bigla siyang tumalikod at sinabing, mas mabuting mag-ingat ka sa iyong paglalakbay sa Mystic City sa Hilagang Kanluran sa pagkakataong ito. Ang isang maling galaw ay maaaring nakapipinsala. Gayon din, bibigyan kita ng isa pang hula. Makikilala mo ang iyong nakatakdang tao na tutulong sa iyo na lutisin ang ilang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Kabanata 2818. Nang makita ang pag-alis ni Benny, napakasolemna ng ekspresyon ni Philip. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang huling sinabi ni Benny. Ano ang ibig sabihin ni Benny? Sinong nakatakdang tao ang makakatulong sa kanya sa mga sitwasyon sa buhay o kamatayan? Ganoon ba kahirap ang kanyang paglalakbay sa Mystic City sa Hilagang Kanluran? Dahil hindi niya ito maisip, hindi na ito iniisip ni Philip. Nilinggan niya si Hogan at ang iba pa para itanong, kailangan ba talaga nating pabolaikin si Lolo? Tumango si Hogan at sinabing, Young Patriarch Clark, alam kong nag-aalala ka sa Grandmaster, pero siya ang simbolo ng pamilya Larsen, kung tutuusin. At saka, nabanggit ni Fifth Uncle na pupunta siya sa pamilya Larsen ng personal. Sa tingin ko ay dapat maging ligtas ang Grandmaster. Kumunat ang noo ni Philip, nag-isip sandali, at sinabing, ibabalik ko si Lolo bukas. Kinabukasan, halos gumaling ang mga sugat ni Philip. Habang nakipag-ugnayan si Fennel sa isang tao upang tapusin ang asensya ng buhay, mabilis na nakabawi si Philip. Kinaumagahan, itinulak ni Philip ang wheelchair ng kanyang lolo sa pasukan ng Larsen Manor, 17 at ang iba pang mga miyembro ng Shadow Guards ay sumunod na malapit. Siyempre, ang mga gwardya ng pamilya Larsen ay nagpapatrolya sa pasukan ng Larsen Manor. Mukhang inaasahan nilang ibabalik ni Philip ang Grandmaster ngayon, kaya nang makita nilang lumitaw si Philip, dali-dali silang pumasok para ipaalam kay Silva. Mabilis na humakbang si Silva sa pasukan at sinulyapan ang Grandmaster. Agad siyang lumuhad sa lupa at sinabing, Lolo, nakabalik ka na sa wakas. Sa wheelchair, tiningnan ng Grandmaster ang mapagpanggap na Silva, inikot ang kanyang ulo, malamig na ngumuso, at tinanong si Philip, munting Phil, sino ang taong ito? Tumawa si Philip at sinabing, Lolo, siya ang panganay mong apo. Nagulat ang Grandmaster at sinabing, hindi. Wala ako nitong unfilial na apo. Hindi niya deserve ang title. Tara na, ayokong makita siya. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Philip si Silva at itinulak ang Grandmaster patungo sa kanyang maliit na bakuran. Bumangon si Silva, at mariing kumislap ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa likuran ni Philip at ng Grandmaster habang galit na nakakuyom ang mga kamao. Damn old man. Sinile ka ba talaga o nagkukunwari? Sabay lapit ni Zane at Bamulong, Silva, may nangyari. Ang mga pondo ng ilang kumpanya sa ilalim ng aming pangalan ay na-freeze overnight. Kumunat ang noo ni Silva at sinabing, ilang maliliit na kumpanya lang. Kumuha lang ng isang tao na humila ng ilang mga string. Gayunpaman, mariing umiling si Zane at sinabing, Silva, hindi iilang maliliit na kumpanya kundi ilang punong tanggapan ng pamilya Larsen.
Nagpadala ako ng isang tao upang magtanong, ngunit tinalikuran kami ng kabilang partido sa batayan ng paglabag. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Silva at sinabing, ano ang nangyayari? Sinabi ni Zane, ang partikular na sitwasyon ay hindi malinaw, ngunit ayon sa mga balita na natanggap namin, dapat itong gawin ni Philip. Ginagamit niya ang kanyang autoridad at pinipilit kami. Kumunat ang noo ni Silva, nag-isip sandali, at sinabing, pupunta ako roon ng personal. Bumalik kay Philip at sa Grandmaster. Si Philip ay nakaupo kasama ang Grandmaster sa ilalim ng puno ng petsa. Sumandal ang Grandmaster sa reclining chair, pinaikit ang kanyang mga mata, at komportableng sinabi, ang lihim na vault ng pamilya Larsen ay tinataka ng iyong ina noon sa Mystic City sa Hilagang Kanluran. Kung pupunta ka doon, makikita mo iyon. Nagbabalat ng mansana si Philip at natigilan ng marinig ang biglang sinabi ni Lolo. Kabanata 2819. Lolo, ano ang sinabi mo ngayon? Tanong ni Philip. Pinaikit ng Grandmaster ang kanyang mga mata at sinabing, Brat, ang Mystic City sa Hilagang Kanluran ay hindi isang lugar na madali mong mapupuntahan. Maraming sikreto doon na may halong mga tao. Magiging mahirap na labanan para makuha mo ang gusto mo doon. Wala akong maibibigay sa'yo. Ipapaalala ko lang sa iyo na huwag pumunta sa Mystic Cave sa gitna ng Mystic City. May isang bagay doon na minsang nakasugat sa iyong ama. Sa puntong ito, tumigil sa pagsasalita ang Grandmaster. Masyado nang nabigla si Philip para magsalita. Ginawa ba ito ni Lolo? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakalimutan ni Lolo ang kanyang sinabi at masayang tinanong si Philip, sino ka? Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Philip. Sinamahan niya sandali ang kanyang lolo at umalis sa bakuran. Bago umalis si Philip ay mabilis na umalis ang isang yaya sa labas ng bakuran at pumunta sa tirahan ni Silva. Anong sabi mo? Ang sikretong vault ay nasa Mystic City sa Hilagang Kanluran. Napatitig si Silva sa yaya na nakaluhod sa lupa, puno ng excitement ang mukha. Oo, Patriarch. Narinig kong sinabi ng Grandmaster kay Young Patriarch Clark ang tungkol dito. Walang mali, nauutol na sabi ng yaya. Inilagay ni Silva ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, parot-par ito, at nakangiting sinabing, mabuti. Makakakuha ka ng reward. Makakaalis ka na. Pagkaalis ng yaya, lumapit sina Zane at Nash at sinabing, Silva, may ipadala muna tayo sa Mystic City. Napaisip si Silva at sinabing, hindi, huwag tayong masyadong magmadali. Dahil pupunta si Philip, bakit hindi niya hayaang tuklasin ang daan para sa atin? Kung may panganib, haharapin niya muna. Maghihintay na lang tayo at aanihin ang mga benepisyo. Tumawa sina Zane at Nash at sinabing, ang ganda. Sa ganitong paraan, sa wakas ay makakaalis na ang pamilya Larsen sa maliit na lugar na ito at muling likhain ang kaluwalhatian ng nakaraan. Natuwa si Silva at sinabing, ipadala kaagad ang mga piling miyembro ng pamilya Larsen. Gayun din, abisuhan ang iilan na nag-aaral sa Nonagon na bumalik kaagad sa pamilya Larsen. Oo, Silva. Sa oras na ito, ang isang desisyon na may kaugnayan sa kapalaran ng pamilya Larsen ay tinutukoy. Si Philip ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Pagkaalis niya sa bakuran, bumalik siya sa kanyang tirahan. Anong meron? Mukhang seryoso ka. Lumapit si Fennel at tamad na umupo sa sofa. Sinabi ni Philip, sinabi sa akin ni Lolo na ang lihim na vault ng pamilya Larsen ay nasa Mystic City sa Hilagang Kanluran. Talaga? Ano ang naalala niya? Tanong ni Fennel. Umiling si Philip at sinabing, hindi ako sigurado. Baka temporary lang. Gayunpaman, binalaan din ako ng aking lolo na ang Mystic City ay isang hindi pangkaraniwang lugar na hindi maaaring tunguhin ng mga ordinaryong tao. Ang aking ama ay minsang nasugatan ng isang makapangyarihang tao doon. Nang marinig ito, sumimangot si Fennel at sinabing, medyo nakakalito ito. Kahit isang taong kasing lakas ng iyong ama ay nasugatan sa Mystic City. Dapat tayong maging maingat sa ating paglalakbay. Tumango si Philip at sinabing, narinig mo na ba ang Mystic Cave sa Mystic City? Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Fennel at tumango, nabalitaan ko na minsang nagpadala ang Nonagon ng 4 na hari ng mga disipulo sa Mystic Cave upang tapusin ang isang misyon, ngunit kalaunan, 3 ang namatay at ang isa ay nakatakas na may malubhang pinsala. Masama iyon. Nagulat si Philip. Tumango si Fennel at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye. Ang bagay na ito ay naging bawal sa Nonagon, at kakaunti ang nagbabanggit nito. Kung ganoon, may nasugatan din ba ang iyong ama sa Mystic Cave? Tumango si Philip at sinabing, iyan ang sabi ni Lolo. Huminto si Fennel at sinabing, kailangan nating gumawa ng iba pang paghahanda, kung gayon. Kabanata 2820. Sa hapon, dumating sa Fernvale ang mga tao ng pamilya Berry. Ang pinuno ay ang ikatlong batang master ng pamilya Berry, si Mick Berry.
Pagdating niya sa Fernvale, kumilos siya ng mayabang at dominanti. Nang puntahan siya ng mga gwardya ng pamilya Larsen, pinagsabihan sila, kulang daw ang karangyan at karangyan, kaya nawala ng mukha si Mick. Saan man siya magpunta, nakasanayan na ni Mick na malugod siyang tinatanggap ng napakaraming tao, kumpleto sa mga live broadcast ng iba't ibang media tulad ng mga TV station at iba pa. Ang mga lansangan ay mapupuno rin ng mga babaeng sumisigaw ng kanyang pangalan. Nang marinig ito ni Silva, nagalit siya at nakakunot ang noo na nagtanong, gaano katagal? Hindi na magtatagal, Patriarch. Ngunit nauna ang young master sa Tulip Club at pupunta lang siya sa pamilya Larsen kapag tapos na siya. Natatakot akong magtagal, sagot ng isang katulong. Tulip Club. Kumunat ang noo ni Silva sa narinig. Ang Tulip Club ay isang kilalang entertainment club sa Fernvale na talagang nasa nangungunang posisyon. Doon, mahahanap ng mga babae ang matagal nang nawawalang pag-ibig at ginhawa. Maaaring mahanap ng mga lalaki ang mga manliligaw at diyosa ng kanilang mga pangarap at magpakasawa. Sa sandaling dumating si Mick Berry sa Fernvale, halos hindi na siya makapaghintay na pumunta sa Tulip Club para sa libangan. Isa talaga siyang playboy. Tumayo si Silva habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, naglakad sa gitnang bulwagan, at sinabing, magpadala ka ng isang tao na anyayahan si Third Young Master Berry na dumaan muli sa pamilya Larsen. Oo. Hindi nagtagal, dumating muli sa Tulip Club ang isang pangkat ng mga gwardya ng pamilya Larsen. Dumiretso sila sa pinakamalaking pribadong silid kung nasaan si Mick, magalang na itinulak ang pinto, at pumasok sa loob. Sa likod ng pinto, agad na narinig ang tawanan ng mga lalaki at babae, at hindi maipaliwanag ang eksena. Third Young Master Berry, hinihiling ng aming patriarch na makita ka sa manor, lumapit ang isang gwardya at mahinang sinabi. Bumagsak. Inihagis ni Mick ang baso ng alak sa kanyang kamay, at nabasag ito sa buong sahig. Pagkatapos ay sumigaw siya, lumabas ka. Hindi mo ba nakikita na nagsasaya ako? Sabihin mo sa kanya na maghintay. Pupunta ako kapag nabusog na ako. Pagkarinig nito, sinabi ng gwardya, Third Young Master Berry, mangyaring pumunta ka agad sa Larsen Manor. May mahalagang pag-usapan. Bang! Bumangon si Mick, sinipa ang guard, at sumigaw ng mariin, tinatakot mo ba ako? Isa ka lang asong pinalaki ng pamilya Larsen, pero naglakas loob ka pang takutin ako. Ito ba ang taong ipinadala ni Silva Larsen? Bigyan mo siya ng 30 sampal. Thud! Sa isang iglap, humakbang ang personal bodyguard ni Mick sa private room. Smack! Smack! Agad na umalangaw-ngaw ang mga sampal sa kwarto. Tamad na umupo si Mick sa sofa kayakap ang isang magandang babae. Mayabang siyang humigop ng red wine at tuwang-tuwang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Puno ng galit ang mga gwardya ng pamilya Larsen nang makita nilang binugbog ang kanilang kasamahan sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman kay Mick at maaari lamang tumabi sa galit at manood ng tahimik. Tawa ng tawa si Mick at sinenyasan ang bodyguard niya na tumabi. Napatingin siya sa gwardya ng pamilya Larsen na namamaga ang mukha at puno ng dugo ang bibig. Sabi niya, bumalik ka at sabihin kay Silva Larsen na pumunta rito at imbitahan ako ng personal. Ngayon, mawala ka. Kabanata 2821. Clatter. Ang mga gwardya ng pamilya Larsen ay pinaalis sa pribadong silid. Larsen Manor, gitnang bulwagan. Bang! Binasag ni Silva ang set ng tsa sa galit at sumigaw, masyadong mayabang si Mick Berry. Pangatlong young master lang siya ng pamilya Berry. How dare he treats the guards my Larsen family like this? Hindi niya nirerespeto ang pamilya Larsen. Puno rin ng galit si Zane at sinabing, Silva, gusto mo ba talaga siyang imbitahan ng personal? Sa palagay mo ba sinasadya ng pamilya Berry na mahirapan tayo at gustong iuko natin ang ating mga ulo sa kanila? Malamig na sumengot si Silva sabay kaway, tara na. Gusto kong makita kung gaano kataas at kalakas ang Third Young Master Berry na ito. Pagkatapos nito, nagtungo si Silva at ang kanyang mga tao sa Tulip Club. Samantala, sa Tulip Club, pumasok din sina Philip, Fennel, Cynthia, at ang iba pa. Sinabi ng lahat na ang Tulip Club ang lugar na bibisitahin sa Fernvale, kaya gustong tingnan ni Philip pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nagplano siyang magtayo ng ilang entertainment club tulad ng Tulip Club sa ibang mga lungsod. Maaari itong ituring na pagpapalawak ng mga negosyo ng pamilya Clark. Pagkapasok nila ay nakangiting sinalubong sila ng manager at nag-ayos ng isang premium private room para sa kanila. Umakyat sila sa elevator, at habang papunta sa private room, biglang bumukas ang pinto sa private room sa tapat. Sumigaw ang isang lasing na lalaki, Damn it! Nasaan ang mga babae? Kumuha ka pa ng ilan dito. Sino pa kaya kung hindi si Mick Berry? Nagkataon namang bumagsak ang palihim niyang mga mata kay Cynthia sa likod ni Philip, at nataman siya sa kagandahan nito.
May nakakalokong ngiti sa labi, sinabi niyang, "Oy, ang galing ng sisiw na ito. Hindi pa ako nakipaglaro sa ganitong uri ng babae. Dito, sumama ka sa akin." Pagkasabi nun, inabot ni Mick, hinawakan ang braso ni Cynthia, at kinaladkad papasok sa private room. "Hoy, anong ginagawa mo? Hayaan mo." Nagulat si Cynthia at napasigaw. Habang naglalakad siya sa harapan, hindi napansin ni Philip si Mick noong una. Gayunpaman, nang marinig niya ang sigaw ni Cynthia, mabilis siyang tumalikod, hinawakan sa palso ang lasing na si Mick, at malamig na sinabing, "Bitawan mo siya." Galit na galit agad si Mick. Tumingin siya kay Philip at sumigaw, "Damn it, saan nanggaling itong walang alam na taunan? Sino ka para sabihan akong bitawan ang babaeng gusto kong paglaruan? F*** off." Sa sinabi nito, inabot ni Mick para itulak si Philip. Basag. Nagpakawala ng puwersa si Philip at pinaikot ang palso ni Mick. Arg! Napasigaw si Mick sa sakit at napaungol, siguro pagod ka na sa buhay. "How dare you do this to me? Bitawan mo ako, o hilingin ko sa mga tauhan ko na pira-piraso kayo." Sinulyapan ni Philip ang 4 o 5 bodyguard na nagmamadaling lumabas ng pinto ng private room at ngumisi. Niluwagan ni Philip ang kanyang hawak, at mabilis na umatras si Mick. Hinawakan niya ang kanyang kamay, pinandilatan si Philip, at sumigaw, "Brat, sa tingin mo ba ay magiging maayos ka kapag binitawan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Patay lahat ang mga naglalakas loob na gumawa ng isang bagay sa akin. Ibaba mo siya para sa akin, baliin ang kanyang mga paa, at itapon sa labas. Hilahin mo rin ang babaeng ito sa loob." Umungol si Mick, at humakbang ang mga bodyguard na nasa likuran niya para kumilos laban kay Philip. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, "Pagsisisihan mo ito. Pagsisihan mo ang asterisk sa ko. Kunin mo siya." Galit na sigaw ni Mick. Agad na kumilos ang ilang bodyguard. Beef, putok, putok. Dahil dito, wala pang 1 minuto ay bumagsak sa sahig ang lahat ng bodyguard sa harap ni Mick. Nakahawak sila sa kanilang tiyan, braso, o binti at hindi sila makatayo. Walang pakialam na tumingin si Philip sa naguguluhan na si Mick sa harap niya at sinabing, "Ayoko ng gulo, pero hindi rin ako natatakot dito. Kung gumawa ka ng isang hakbang laban sa aking kaibigan, dapat kang maging handa sa mga kahihinatnan." Nagpanik si Mick at napasigaw, "Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang pangatlong young master ng pamilya Berry. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang gawin ang anumang bagay sa akin, tiyak na mamamatay ka." Kabanata 2822. Ngumisi si Philip at sinabing, "Oh, kaya miyembro ka ng pamilya Berry at pangatlong young master din." Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Mick ang pagsabog ng kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang baba, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, "Tama. Ako ang pangatlong young master ng pamilya Berry, at ang panganay kong kapatid ay si Stanley Berry. Kung maglakas loob kang guluhin ako, mapapahamak ka. Gayunpaman, dahil hindi mo alam, maaari kitang bitawan, ngunit kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin, baliin ang iyong mga braso, at gumapang palabas dito sa iyong mga tuhod. Isa pa, napahanga ako sa babaeng katabi mo. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya ng 1 buwan at ibabalik ko siya sa iyo pagkatapos nito." Nang matapos magsalita si Mick ay puno ng evil smiles ang mukha niya. Walang babaeng gusto niya na hindi niya mahawakan. Isang ignorante na bata sa Fernvale ang talagang nang-ahas na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Pagod lang siyang mabuhay. Pagbalik niya, dapat niyang ipaalam sa kanyang ama at panganay na kapatid na pamahalaan ang Fernvale ng maayos. Masyadong talamak ang mga taong ito. Gayunpaman, tumawa si Philip at sinabing, "Ang iyong kahilingan ay medyo simple, kaya maaari akong sumang-ayon dito. Gayunpaman, ang paksa ay hindi ako kundi ikaw. Ngayon, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin at sa kaibigan ko. Susunod, babaliin mo ang brasong hinawakan mo sa kaibigan ko ngayon at gagapang ka palabas dito. Kung gagawin mo iyon, maaari kong piliin na patawarin ka." Malakas na hingal ang mga gwardya na nakahandusay sa sahig. Bago sila pumunta dito, nagplano silang maghanda ng mas mahuhusay na gwardya para sa ikatlong young master, ngunit hindi sumang-ayon si Mick. Fernvale lang. Hindi nila akalain na makakabangga nila ang mga ganito kahirap na tao dito. Nakuha sila ng wala sa oras. Sa sandaling ito, si Mick ay puno rin ng pagkabigla. Nanlaki ang mga mata niya habang sumisigaw, "Anong sabi mo? Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad sayo? Mangarap ka. Maghintay ka lang, may tatawagan ako. Hindi ako naniniwala na may lakas ng loob kang gawin sa akin sa Fernvale." Pagkatapos noon ay inilabas ni Mick ang kanyang cellphone at may tatawagan sana. Walang pakialam na sumenya si Philip at sinabing, "Sige, tumawag ka. Gusto kong makita kung sino sa Fernvale ang may koneksyon sa pamilyang Berry."
Tumawag si Mick at galit na umungol, "Bilasan mo at pumunta sa Tulip Club. May binugbog ako." Sa sandaling ito, papunta na si Silva nang makatanggap ng tawag ang kanyang katulong mula kay Mick. Patriarch, Third Young Master Barry ay binugbog sa Tulip Club at siya ay nasusuka, ang ulat ng tagapaglingkod. Kararating lang ng convoy ni Silva sa entrance ng Tulip Club. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Sino ang nang-ahas na gawin ito kay Mick dito?" "Hindi ako sigurado. Malalaman natin kapag nakapasok na tayo," sabi ng katulong. Lumakad si Silva sa pintuan ng Tulip Club. Sa panig ni Philip, ang general manager ng Tulip Club ay nagmamadaling lumabas sa sandaling ito. Nang makita ang napakaraming tao na nakahandusay sa lupa at si Mick ay nabugbog, agad siyang nabalisa. Tumakbo siya palapit at sumigaw, "Oh my, Third Young Master Barry, anong nangyari dito?" Nang makitang dumarating ang general manager, napahinga si Mick. Tinuro niya si Philip at umungol, "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na binugbog niya ako? Bilasan mo at tawagan mo lahat ng guard sa club mo. Patayin mo siya para sa akin." Kabanata 2823. Seryoso ang sukat ng general manager kay Philip bago siya pinagsabihan, "Sino ka? Alam mo ba kung saan ito? How dare you make trouble in Tulip Club and saktan si Third Young Master Barry?" Mga gwardya, itali sila ng mabilis at hayaang si Third Young Master Barry ang humarap sa kanila. Napakunot ang noo ni Philip, ang malamig niyang mga mata ay bumaling sa manager. Siya ay time na nagtanong, "Ni hindi mo alam ang ulo o buntot tungkol sa bagay na ito, ngunit gusto mo bang itali kami? Ano pa ba ang dapat kong gawin?" Sa tingin ko ang babaeng ito ay malamang na nagustuhan ang kayamanan ni Third Young Master Barry at gustong makipag-ugnay sa kanya, ngunit kayo ay tumalon upang takutin siya at saktan pa ang kanyang mga tao. Ang manager na iyon ay nagbulalas ng kalokohan. "Tama na yan. Niligawan ako ng B****s na ito sa banyo ngayon lang." Sigaw ni Mick sa mga sandaling ito. Maraming tao mula sa iba pang mga pribadong silid ang lumabas upang panoorin ang kaguluhan sa sandaling ito. Nag-aalalang paliwanag ni Cynthia, "Ayoko. Siya yung nagtangkang kalagkarin ako papunta sa private room niya. Kulang ba sa mga babae si Third Young Master Barry?" Isang salita lang mula sa kanya at hindi mabilang na mga babae sa Fernvale ang lulandag sa kanyang mga bisig. "Sino ka sa tingin mo?" Panunuya ng manager. Umiling si Philip at sinabi kay Cynthia, "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila." Pagkatapos noon, humakbang si Philip, itinaas ang kamay, at sinampal sa mukha ang manager. Sabi niya, "Tumanggi kang magsabi ng tama sa mali, nagbubuga ng kataranteduhan, at naninira sa iba nang may mali siya. Hindi ko akalain na ang prestihiyosong Tulip Club ay magkakaroon ng isang bulok na tulad mo bilang manager." Tinakpan ng manager ang nasusunog niyang pisngi, galit na tinitigan si Philip, at sumigaw, "Brat, how dare you hit me? Patay ka! Mga bantay, halika rito. Patayin siya." Galit na galit ang manager. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi siyang iginagalang sa Tulip Club. Ito ang unang beses na binugbog siya. Natakot din ang mga nanonood. Wow! Nakakamangha ang binatang ito. Talagang naglakas loob siyang gumawa ng hakbang laban sa manager ng Tulip Club. Parang naglalaro ng apoy. Swoosh! Di nagtagal, 12 ng mga tao na may mga baseball bat at blades ang sumugod mula sa hagdan at elevator. Pinalibutan nila ang koridor. Ang ibang mga bisita ay pinabalik din sa kanilang mga pribadong silid. "Brat, bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at humingi ng tawad sa akin at kay Third Young Master Barry ngayon. Kung hindi, ipapakain kita sa mga peteng." Malamig na sabi ng manager ng Tulip Club. Ngumiti si Philip at sinabing, "Iyan lang ba ang mga tao na mayroon ka?" Nang marinig ito, natigilan ang matabang manager. Ano ang ibig niyang sabihin doon? "Anak, napakayabang mo. Dahil sabik kang mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo." Galit na sigaw ng manager at winagayway ang kamay. 12 ng mga tulisan ang iwinagayway ang mga paniki at talam sa kanilang mga kamay bago humakbang. Hindi kinakailangang gumamit ng 12 ng mga ito upang makitungo sa ilang tao. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Kabog, kabog, kabog. Nakabibinging yapak ang umalangaw sa buong Tulip Club. Anong meron? Natigilan ang manager. Bang! Kaagad pagkatapos, ilang mga tao na nagbabantay sa elevator at hagdan ang pinalayas. Nang sumunod na sandali, sumugod ang mga gwardya na nakasuot ng uniforme sa labanan at beret na may mga baril na nakasabit sa kanilang mga dibdib. Pinalibutan nila ang mga tao rito. Nang makita ang eksenang ito, natakot ang matabang manager kaya napuno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Kung ikukumpara sa mga ganap na armadong mandirigma na ito, napakababa ng kanyang 12 ng mga tog. Maaari bang pakilusan ng isang ordinaryong tao ang gayong mga gwardya? Pumalakpak.
Agad na lumuhad ang matabang manager sa harap ni Philip at sinabing, "Sir, nagkamali po ako at ignorante. Patawarin mo ako." Malamig na sinulyapan ni Philip ang matabang manager. Sa isang tingin, dalawang gwardya na may mga baril ang lumapit at kinaladkad ang manager. Pagkatapos, lumingon si Philip kay Mick, nagulat na magsalita sa sandaling iyon. Nakangiting tanong niya, "Third Young Master Barry, ano sa tingin mo ang kalagayan ko?" Kabanata 2824. Galit na galit si Mick sa sandaling ito, ngunit nang makita ang napakaraming tao sa kabilang panig, labis din siyang natakot. "Pasensya na po. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin ito." Walang choice si Mick kundi ang lumuhad at humingi ng tawad kina Philip at Cynthia. Gayunpaman, labis na nagalit si Mick. Hindi pa siya nainsulto ng ganito. "Maghintay ka lang. Maghihiganti talaga ako sayo. Markahan ang aking mga salita." Hindi nakaligtas kay Philip ang lamig sa gilid ng mga mata ni Mick. Ngumisi siya at sinabing, "Third Young Master Barry, iniisip mo ba kung paano maghiganti sa akin sa hinaharap?" Natigilan si Mick at nagpanik, hindi ako maglalakas loob." Hahaha, walang pakialam si Philip at sinabing, "Maaari kang maghiganti sa akin anumang oras." Pagkatapos noon, tumalikod na si Philip at umalis kasama sina Cynthia, Fennel, at ang iba pa. Nasira ang mood, kaya hindi na kailangang manatili. Nagkataon na habang papaalis si Philip at ang iba pa ay nabunggo nila si Silva at ang kanyang barkada na kakapasok lang sa pinto. Nang makita ni Silva si Philip, napangiwi siya, huminto sa kanyang paglalakad, at nagtanong, "Bakit ka nandito?" Malamig na sinulyapan ni Philip si Silva at nakangiting sinabi, "Nandito ako para magsaya." Sa sinabi nito, umalis si Philip kasama ang kanyang mga tao. Lumingon si Silva at tumingin sa papaalis na si Philip. Isang lamig ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Saka siya tumalikod at naglakad paakyat. Nang makita niya si Mick at ang iba pa, nakatayo si Mick mula sa sahig sa tulong ng kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, napagtanto ni Silva ang nangyari. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Mabilis siyang humakbang at nagtanong na may peking pag-aalala, "Oh, Third Young Master Barry, anong problema? Masyado ka bang uminom?" Tumingin si Mick sa papalapit na mga tao at malamig na sumigaw, "Ikaw ba si Silva Larsen, ang pinuno ng pamilya Larsen?" Nakangiting sabi ni Silva, "Ako iyon." Tinuro ni Mick ang ilong ni Silva at umungol, "Bakit ka late? Binugbog ako ng hindi kilalang bata kanina. Marami rin siyang sinaktan sa mga nasasakupan ko. Paano mo ginagawa ang iyong trabaho bilang ulo ng pamilya?" Nahulaan ni Silva na kagagawan ito ni Philip, kaya nagkunwari siyang nagulat at sinabing, "Oh, totoo ba? Huwag kang mag-alala, Third Young Master Barry. Siguradong mahuhuli ko ang taong iyon at bibigyan kita ng paliwanag." Siyempre, ito ay walang laman na usapan. Si Silva ay hindi sapat na hanggal upang mahawakan si Philip. Gayunpaman, masaya siyang makita silang nag-aaway. Ngumuso si Mick, tinulak si Silva, at sinabing, "Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo siya mahuli, aalis na ako." Pagkatapos noon ay umalis na si Mick sa Tulip Club sa tulong ng kanyang mga subordinate. Di nagtagal, pinangunahan ni Silva ang iba pa niyang mga tao pabalik sa Larsen Manor. Sa gitnang bulwagan, umupo si Silva sa pangunahing upuan, tumingin sa mga miyembro ng pamilya Larsen, at sinabing, "Si Third Young Master Barry ay binugbog ni Philip, at gusto niyang ibigay ko si Philip sa loob ng 3 araw. Sa tingin mo ba dapat ko siyang ibigay?" Kabanata 2825. Siyempre, ibigay natin siya. Masyadong mayabang si Philip. Hayaang turuan siya ng pamilyang Barry ng leksyon. Tama na yan. Dahil gusto siya ni Third Young Master Barry, ibigay natin siya. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pamilya Larsen. Maaari tayong tumabi at panoorin silang lumaban. Nang marinig ang daldalan, kumunat ang noo ni Silva at sinabing, "Okay then. Pupuntahan ko si Third Young Master Barry ngayon din." Pagkatapos noon ay umalis na si Silva sa gitnang bulwagan at pumunta sa villa na kasalukuyang tinutuluyan ni Mick. Bago siya pumasok sa pinto, naririnig niya ang mga tunog ng kasiyahan sa villa. Umubo si Silva bago siya pumasok sa pinto at nakita si Mick na nakayakap sa ilang maid ng Larsen family. Siguradong nagsasaya siya. "Silva Larsen, anong ginagawa mo dito? Nahuli mo ba ang lalaking sinabi ko sa iyo?" Baka sa mukha ni Mick ang pang-aalipusta. Mababa ang tingin niya sa patriarch na ito ng pamilya Larsen mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pamilya Larsen. Sila ay walang iba kundi isang maliit na pamilya dito. Ngumiti si Silva at sinabing, "Hindi ko siya nahuli, pero nahanap ko siya. Dahil sa background ng kabilang partido." Bang! Nang marinig ito, sinipan ni Mick ang coffee table at galit na sinabing, "His background. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na gawin ito sa akin."
Nagkunwari si Silva na nag-aalinlangan, third young Master Barry, dapat mong malaman ang tungkol sa taong ito. Siya ang batang patriarch ng pamilya Clark ng Arcadia Island, si Philip Clark. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Mick. Ang pamilya Clark ng Arcadia Island. Batang patriarch Philip Clark. Iyon ba ang lalaking nakatalo sa kanyang panganay na kapatid sa kompetisyon ng disipulo? Siya iyon. Sa pag-iisip nito, galit na galit si Mick. Damn it, kaya siya. Napakahusay. No wonder sobrang yabang niya. Ngumisi si Mick, tumawag, at malamig na sinabi, magpadala ka ng isang bagay para sa akin. Gayon din, ipaalam kay Mr. Coral at Mr. Sun na pumunta din dito. Matapos tapusin ang tawag, tumango si Mick at sinabing, isa lang Philip Clark. Tingnan natin kung gaano siya kikaya. Nang makita ito, napangisi si Silva sa loob at nagtanong, third young Master Barry, hindi simpleng tao si Philip. Ang kanyang mga kasanayan ay medyo mahusay. Sigurado ka bang kayang harapin siya ng mga tao mo? Tumawa si Mick at sinabing, oo naman. Silva, alam ko ang relasyon mo sa pamilya Clark. Balita ko pinsan mo si Philip. Hindi mo sasabihin sa akin, tama. Sabi ni Silva, hindi naman. Sinira ni Philip ang kasal ng pamilya Barry at Larsen, kaya kaaway na natin siya. Tumango si Mick at nakangiting sinabi, mabuti naman. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo na sina Mr. Coral at Mr. Sun ang mga nangungunang eksperto ng pamilyang Barry. Mga disipulo sila ng ikapitong sona. I see. Tumango si Silva nang marinig iyon. Sa panig ni Philip, umalis sila sa Larsen Manor at nagpareserba ng isang palapag sa isang hotel sa labas. Sa sandaling ito, nakaupo sila sa isang talakayan. Any news? Tanong ni Philip. Sabi ni Fennel, ibinalik ni Silva si Mick sa pamilya Larsen at inilantad ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon, ang narinig kong balita ay humiling si Mick sa dalawang eksperto ng pamilyang Barry na makipag-ugnayan sa iyo. Tumawa ng walang pakialam si Philip at sinabing, very good. Hindi ako binaygo ni Mick. Sa gilid, nagkasala si Cynthia, I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Mabilis na sinabi ni Philip, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Akala mo ba pumunta tayo sa tulap club ng walang dahilan? Nang marinig iyon, kinusot ni Cynthia ang kanyang malalaking mata sa pagtataka at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Philip at sinabing, plano ko ang lahat. Nais kong pilitin ang pamilya Barry na kumilos at pukawin ang mga bagay ng kaunti. At the same time, susubukan ko ang bottom limits ng Barry family. Pero paano kung gusto ka talagang patayin ng pamilya Barry? Labis na nag-aalala si Cynthia. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-green combat uniform ang lumitaw. Siya ay may dragon epaulet sa kanyang mga balikat, isang longsword sa kanyang baywang, at nakasuot ng combat cap at combat boots. Pumasok siya kasama ang 8 lalaking nakasuot ng dark green na combat uniform sa likod niya. Isang napakalaking aura at panginginig ang bumungad sa kanilang lahat. Guro, nandito ka na. Agad na tumayo si Philip at nakayukong sinabi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.